Siya si Danica Marquez. Masungit, pasaway, happy-go-lucky at lahat ng naisin ay nakukuha niya, heredera ng isang kilalang pamilya. Dahil sa makulit na ex-boyfriend sa Manila, napilitan si Danica na mamundok at bumalik sa probinsya pero hindi niya inasahan na maikakasal siya sa nerd at palaban na probinsyano. Magawa kayang paamuin ng binata ang masungit na dalaga? Magandang araw po mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kanina pa mainit ang ulo ni Danica dahil sa natanggap na tawag mula sa daddy niya. Pinauuwi siya nito ng Santo Domingo dahil birthday ng lolo Samuel niya. Napabuntong hininga siya. Mahal niya ang lolo niya pero wala siyang balak umuwi ng Santo Domingo. Paniguradong kukulitin lang siya ng daddy niya na mag-take over na sa company nila na ayaw niya naman. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar na mahabang panahon at iyon ang mangyayari once na pumayag siya sa gusto ng daddy niya. Ano siya, nahihibang? Bakit naman siya magpapakahirap magtrabaho kung may mga empleyado naman na kayang gawin yon? At isa pa, malay niya naman sa pagmamanage. Sarili niya ang buhay, hindi niya mamanage ng ayos. Yun pa kayang dambuhalang company. Hindi nga siya nakapagtapos ng kolehiyo. Tinamad na siyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng third year na siya sa kolehiyo sa pang-apat na kurso niya. Feeling niya kasi, niloloko niya lang ang sarili. Wala naman kasi siyang natututunan sa lahat ng mga itinuturo ng mga professor niya. Mas madalas pa siyang lasing kaysa pumasok ng maayos. Aminado naman siya na walang direksyon ang buhay niya ngayon. Masisisi ba siya ng mga ito? Kung mas gusto niyang mag-party gabi-gabi at mag-travel kung saan-saan. Sinanay siya ng mga ito sa ganoong buhay. Buhay na walang pakialam sa iyo mga magulang mo kahit anong gawin mo. Depende na lang kapag nasabit ka sa gulo. Maaalala ka nilang tawagan at sermonan. Tatakutin na puputulan ng credit cards at hahayaang mabuhay mag-isa. Pero wag ka. Pag naman mga kinulit niya at sundan-sundan mabilis pa sa alas 4 na ibabalik sa kanya ang credit card niya, may bonus pang trip out of the country. Mawala lang siya sa paningin ng mga ito dahil of course, they were busy on their own business. Puro business ang inaasikaso nila noon pang nang matuto siyang magsalita at kapag maglalambing siya sa mamasyal sa kanila. Pinibigyan lang siya ng pera para tumigil siya sa kakakulit sa kanila hanggang sa itinigil niya na ang pagsa-self-pity na walang pakialam sa kanya mga magulang niya at umpisahang enjoyin ang pagiging anak ng isang milyonaryo. At ngayong 26 na siya, saka naman maaalala ng mga ito na pangaralan siya, huli na ang lahat para doon. Mayaman naman sila. Hindi basta-basta mauubos ang yaman nila pero ang pasensya niya, kaunting-kaunti na lang. Hindi niya alam kung bakit pinagtitripan na naman siya ng daddy niya. Kaya pinag-iinitan na naman siya. Tinakot nga siyang aalisin ang lahat ng credit cards niya at hindi bibigyan kapag hindi siya umuwi sa birthday ng lolo niya na gaganapin sa fiesta ng Santo Domingo. Nakakainis! Hindi pa naman ganoon katanda ang mga magulang niya para magretiro. Bakit ba sila namimilit ng may ayaw? Napukaw ang pagdadrama ni Danica nang tumunog ang doorbell. Nangunot ang noo niya dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Tamad na tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sofa para buksan ang pintuan, ngunit bago pa siya makalapit, pumasok na roon si Francis, her ex-boyfriend. Hindi maipinta mukha nito. Humalukip-kip siya at tinaasan nito ng kilay. Isa pa tong lalaki na to? Sakit din ang ulo? Hindi ata alam ang salitang move on? Kaya ilang araw na siyang kinukulit na makipagbalikan. Napakatigas ng ulo. Ano na naman? Mataray niyang tanong rito. Pinaalala niya rin sa sarili na palitan ng lock ng kondo niya. May access nga pala ang lalaking ito. Umamo naman kaagad ang mukha ni Francis. Iniabot sa kanya ang isang bouquet ng bulaklak na di niya pinagkaabalahang abutin o tingnan man lang. Hindi naman nagustuhan ni Francis ang ginawa niya. Muling dumilim ang mukha nito nang mapagtantong wala siyang balak kunin ang ibinibigay nito. Pwede ba tayo mag-usap, Danica? Na naman? Pwede ba tigilan mo na ako? Wala na akong balak magpagbalikan sa'yo. Malakas na sigaw niya. Mainit na ang ulo niya kanina pa at mas pinaiinit iyon ni Francis. Why can't he live here alone? Nagulat siya ng malakas na higitin nito ang braso niya. Ang kaninang maamong mukha ni Francis ngayon ay nandidisik na ang mga mata at nanggagalaiti ang mga bagang. Nag-transform si Francis real quick.
Hindi ako laruan na basta mo na lang itatapon, Danica. Sounds family. Parang narinig na niya yon sa isa sa mga Filipino film na napanood niya. Mas lalong humigpit ang hawak nito sa braso niya. Dumiin din ang kuko nito sa makinis niyang braso. Ano ba, Francis? Nasasaktan ako. Mas masakit pa riyan ang pananakit na ginawa mo sa akin. Minahal kita. Mahal na mahal. Lahat binigay ko sa'yo kahit magmukha akong hibang nahahabol-habol sa'yo. Pumiyok at bahagyang humina ang boses ni Francis sa huli nitong sinabi. Kahit konti, may naramdaman naman na konsensya sa kanya. Oo, hindi naman siya totally na taong bato. Totoo naman kasi na lahat ng ibinigay na ni Francis sa kanya. Ramdam niya na mahal siya nito. Pero yun kasi yung naging problema eh. Masyado siyang mahal ni Francis to the point na nahihirapan na siyang huminga sa relasyon nila. Mahal siya nito, kaya ayaw siyang mawala nito. Gets niya yun? Ang di niya lang gets ay ang sobrang pagiging seloso nito. Pati mga kabarkada niya, inaaway at pinanghihinalaan. Halos ayaw na siya nitong palabasin at ang gusto lang ay silang dalawa lagi ang magkasama. Ikinukulong siya ni Francis. Pinaliliit ang mundo niya. Masyado siyang hinihigpitan kaya naman nais niyang kumawala. Nakipag-break siya. Noong una akala niya tanggap ni Francis ang paghihiwalay nila. Kaso nagpalipas lang pala ito. Pagkalipas ng 2 linggo, bumabalik ito sa kanya na parang walang nangyari. Umaakto ito na parang hindi sila naghiwalay at nakakapikon. Mas lalo siyang naiinis kay Francis. Ilang beses niyang pinaintindi rito na wala na sila. As in, tapos na. Pero makulit talaga ito at hindi siya tinigilan. Huminga muna siya ng malalim. Kulang sa pangunawa si Francis kaya hindi uubra sa sabayan niya ang galit nito. Kailangan niyang amuin si Francis para tigilan siya kahit ngayon lang. Isa pa, ayaw niya rin na may masabi siyang masakit na salita na mas dadagdag sa sama ng loob nito. Hindi niya naman kasi ito masisisi dahil mahal siya nito. Francis, can we talk? Babe? Mas pinalambing niya ang boses niya. Hinawakan niya pa ang kamay nitong mahigpit na nakakapit sa braso niya at marahang hinaplos iyon. Saglit na tinitigan siya nito, pero maya-maya rin ay lumuwag na ang pagkakahawak sa kanya. Kinuha niya ang kamay nito. I know what you feel, babe, and it's normal. Umpisa niya. Parang maamong tupa naman itong nakikinig sa kanya. Mabilis naman siyang naghahagilap ng idudugtong na sasabihin niya. Ingat na ingat siyang matrigger. Na naman ito. Ang kaso, wala siyang maisip. Wala pa kasi siyang almusal. Ni hindi pa nga siya naghihilamos. Napakaaga naman kasi mabulabog ng lalaki na to. Napansin naman ata ni Francis na niloloko niya ito. Kaya mabilis na binawi nito ang kamay sa kanya at muling nagalit ang muka. Niloloko mo lang ako, Danica. Diyan ka lang magaling. Sa pangloloko mo. Halos mayanig ang buong kondo niya sa lakas ng sigaw ni Francis. Natakot siya. Lalo na nang para itong hibang na nagpaikot-ikot sa harapan niya habang nakahawak sa buhok nito. Napaatras siya nang huminto ito sa harapan niya. Hindi ako papayag na basta mo na lang ako itapon, Danica. Kung hindi ka mapapa sa akin, mabuti pa mawala ka na lang. Natigilan naman si Danica sa huling sinabi ni Francis. Kinuha nito ang armas mula sa likod ng pantalon nito at iniharap sa maganda niyang muka. What? Anong gagawin ko? Katapusan ko na ba? Kung nalaman niya lang na baka ito ang huling araw niya sa mundo di sana. Nag-ayos muna siya. Kahit nagkilay man lang, kainis, ang haggard niya if ever. Mariin siyang pumikit. Dumaan sa isip niya mga magulang. Naiiyak siya kasi ngayon niya lang napagtanto na ang huling pag-uusap nila ng daddy niya ay nagsisigawan sila. Di man lang siya nakapag I love you. Pero sa bagay, di naman uso sa kanila yon. Mamimiss niya rin ang lolo Samuel niya. My gosh, mas mauuna pa siya sa langit kaysa sa lolo niya. Pero sa langit nga ba ang punta niya? Sa dami ng kasalanan niya, papasukin kaya siya ni San Pedro. Nahinto siya sa pag-iisip at mabilis na nagmulat ng mga mata nang makarinig ng lagabog. Yumuko siya at nakita niya roon si Francis. Nakadapa at tila may tama ng armas. Nagkalat din ang basag na vase sa sahig. Kainis, mahal yung vase na yan. Wika niya nang mapagtanto kung anong vase ang nabasag. Dala yun ng mami niya mula sa collection nito para naman daw magkaroon ng klasang kondo niya. Okay ka lang, girl? Nanginginig ang boses sa tanong ni Danica. Ang humampas ng vase sa ulo ni Francis. Sa buong buhay niya ngayon lang siya natuwa na makita ang kaibigang kapwa halos kapangalan niya. Pero ang totoong pangalan, si Daniela o tinatawag niyang Danny. Nanlalaki ang mga mata nito at tagaktak ang pawis. Halatang shock ang kaibigan niyang Becky. Bigla siyang napaiyak. Akala niya katapusan niya na talaga. Sa sobrang katuwaan nilundag niya si Daniela ng yakap.
Malaking lalaki naman ito kaya kayang-kaya nito ang bigat niya. Oh my God, Daniela! Akala ko mawawala na ako. Humagulgol na sumbong niya. Sobrang saya niya dumating si Daniel dahil paano na lang kung hindi. Sa sobrang tuwa niya ay nahalikan pa niya ito sa mukha. Stop, girl! Pinag-iinteresan mo na ako. Malakas na tili nito at nandidiring tinanggal ang pagkakayakap na mga binti niya sa baywang nito. Malakas na natawa siya dahil sa reaksyon nito. Bumitiw na siya rito at muling hinarap si Francis. Muli, bumalik ang takot niya. Muntik na siyang mawala dahil kay Francis kung hindi dumating si Daniel. Wala na ba siya? Natatakot na tanong niya. Hindi na kasi gumagalaw ang binata sa pagkakadapa nito. Oh my God, wala na ata siya. Kabado ring tanong ni Daniela na umusog papalapit sa kanya. Magkatabi silang nakatunghay sa nakatapang si Francis. Pareho silang kabado na baka nakagawa na sila ng krimen. Papasa kayang self-defense kung malaman na wala na siya dahil mo? Tanong niya kay Daniela na nilingon nito sa tabi niya. Nanlaki naman ang mata nito. Ba't ako lang? At talagang ididiin mo ako? Pinandilatan niya rin ito na mata. Ikaw ang humampas eh. Kainis. Sabay na wika nila nang tila narinig nila ang mahinang tinig ni Francis. Buhay pa. Pulalas ni Daniela. Hampasin mo uli. Takot ng utos niya sa kaibigan. Ay, nag-utos pa. Singhal nito sa kanya sabay pagpag ng kamay niyang nakakapit sa manggas nito. Malakas naman siyang napatili nang hawakan ni Francis ang binti niya. Sa sobrang takot na nararamdaman ni Danica ay agad niyang pinagpag ang paa. Hindi na niya alintana na nasipa na niya ang mukha ni Francis kaya naman nabitawan siya nito. Nagmamadali naman siyang tumakbo. Dinaanan niya pa ang cellphone niyang nakapatong sa table sa kadali-daling lumabas ng kondo niya. Hoy, Danica, antayin mo ko! Sigaw ni Daniela na nakasunod rin sa kanya. Sa elevator na siya nito inabutan. Nakahinga siya ng maluwag nang sumara na ang elevator. Hinihingal na nilingon niya ang kaibigan. Natawa na siya sa itsura nito. Namumutla at pawis na pawis. Pasaway ka talaga. Pagkatapos kitang iligtas, iiwanan mo ko. Wala kang utang na loob. Talak nito sa kanya. Sumandal siya sa dingding ng elevator para kumuha ng lakas. Nakakawala ng ganda ang eksena kanina. Mga lalaki talaga. Wika niya na mag-sink in sa kanya ang lahat ng nangyari. Lumambot naman ang ekspresyon ni Daniela at may pag-aalalang hinawakan siya sa braso. Anong plano mo? Malamang na hindi ka tigilan ni Francis. Marahas na napabuga siya ng hangin. I'm going back home. Aniya na tila nanlulumo. Wala siyang choice kundi ang bumalik ng Santo Domingo para makapagtago sa makulit na si Francis. Halos 5 oras nang nagmamaneho si Danica. Masakit na ang likod ko at namimintig na ang paa ko. Madilim na din, kaya hindi ko na masyadong makita kung nasaan na ba ako. Pagkaalis namin sa kondo ko kanina, dumaan lang ako sa mall para mag-withdraw at bumili ng mga damit. Hindi ko magawang bumalik sa kondo para kumuha ng mga damit. Buti na lang nga. At laging may nakaipit na credit card sa likod ng case ng cellphone ko. Pagkatapos mamili, naghiwalay na kami ni Daniela sa mall. At ako naman ay nagbiyahe na pauwi ng Santo Domingo. Pinipilit pa nga ako ni Daniela na magpa-blotter. Pero ayoko. Mas nanaig sa akin na makaalis na lang ng Manila at makauwi ng Santo Domingo para makalayo na kay Francis. Sobrang trauma ang naranasan ko sa ginawa ng ex-boyfriend ko. Inihinto ko ang sasakyan ko sa paradahan ng tricycle at ibinaba ang bintana sa kasumungaw at kinawayan ang lalaking nagtitinda sa tabi ng waiting shed. Manong, saan na po ang lugar na to? Magalang na tanong ko. Santo Domingo, Ineng. Santo Domingo na ba na ho ito? Hindi ako makapaniwala na nasa Santo Domingo na ako dahil sa laki na ng ipinagbago. Marami ng bagong commercial building at may mall na rin. Malaki na ang inasenso ng lugar na kinalakihin ko. Halos di ko na maalala. Ilang taon na ba akong hindi nakauwi dito? 7 ba o 8 taon? Dayo ka ba, Ineng? Saan ka ba paroon? Napatingin uli ako sa matandang vendor. Hindi po. Taga dito din po ako kaya lang matagal na ho kasi nung huling uwi ko dito. Papunta ho ako na Villa Marquez. Ay, ganun ba? Bale, diretsuhin mo yan. At pag may nakita kang barbershop, lumiko na, diretso na yun, papuntang Villa Marquez. Ay, teka, mabuti pang isabay mo si Oscar doon yun malapit sa villa. Nakatira, para di ka maligaw sa pagliko at madilim na. Tatanggi sana ako sa sinabi nito pero nakaalis na ito at nilapitan ng isang lalaking nakapolo barong at slacks na basakay ng tricycle. Sandali na nag-uusap ang dalawa. Pagwan ay tumingin sa direksyon ko. Nangunot naman ang noo ng lalaki.
na may salamin sa mata habang tatango-tango at maya-maya pa kasama na ng matandang vendor. Ineng, are si Oscar, taga Kantorian. Nakangiting sabi ng matanda. Pinasadahan ko naman ng tingin yung lalaking may salamin. Muntik na akong matawa nang mamula ang mukha nito na makitang pinagmamasdan ko ito. Mukha naman itong harmless. Is it okay, Oscar? Malambing na sabi ni Danica dito at lalong namula ang mukha ng binata. Is he a gay or what? Aniya sa sarili. Tumango ito. Binuksan ko ang pinto sa passenger seat. Tumalima naman ang lalaki at pumasok na. Nagpasalamat naman ako sa matandang vendor saka pinaandar na ang kotse. Ilang minuto na kaming nagbabiyahe pero hindi umiimik ang katabi ko. So, anong gagawin nito? Hindi malang sabihin kung tama ba ang tinatahak namin daan? Parang nakiride lang talaga. Tumikim si Danica para sana mag-umpisang magsalita pero napansin ko namang napapit lang si Oscar. Hey, bakit parang takot na takot ka? Hindi ako nangangain ng tao, no? Natatawa ako sa inaakto nito para bang babaeng Pilipina na ngayon palang nakatabi ng lalaki. Di na ako magtataka kung wala pa itong karanasan. Aminado ako na may karanasan na ako sa boyfriend ko at di ko ikakaila iyon. Hindi naman sa ganun. Natigilan ako kahit na bulol. Ang lalaki magsalita ay halata na maganda ang boses nito. Taga-kanto ka pala? Tanong ko na lang dito. Taga-kanto ang tawag doon sa mga nakatira sa labas ng villa. Oo. Doon ka lumaki? Oo. Okay. Wala na akong maisip na pag-uusapan namin na lalaki. Ang damot naman kasi nito magsalita. Diyan na lang ako sa gilid. Turo ni Oscar sa may waiting shed. Ang sunod na waiting shed, makikita mo na ang arko ng villa. Tumango na lang si Danica at saka inihinto ang kotse sa gilid ng waiting shed. Salamat, sabi nito bago bumaba na. Nang makababa ito ay pinaandar ko na ang kotse ko. Pagkarating na sa pangalawang waiting shed, nakita ko agad ang malaking arko ng Villa Marquez. Isang linggo na ako dito sa Santo Domingo at isang linggo na rin akong kinukulit ni Daddy tungkol sa takeover sa aming negosyo at lagi na lang kami nauuwi sa pagtatalo. Bakit ba hindi na lang tanggapin ni Daddy na hindi ako uubra sa opisina? At para saan pa mga kinikita nila kung hindi ko gagastusin? Shucks, nakakaloka na talaga. Kasalanan kong lahat ng to? Kasalanan mo talaga lahat to, Frances? Kung hindi lang talaga kailangan kong magtago, di ako magtsatsaga dito. Inubos ko na lang ang wine na hawak ko. Fiesta ng Santo Domingo at kasabay ng birthday ng Lolo Samuel ko. Kaya madaming bisita ngayon sa villa. Kompleto din ang mga pinsan ko maliban ng kay Isay na naglayas nung 4th year high school kami. At hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung nasa na siya. Guilty ako nang umalis siya dahil hindi kami okay nun. Si Isay pa naman ang pinaka-close ko sa lahat. Higit pa sa pinsan ng turingan namin. Wala akong kapatid kaya siya ang itinuring kong kapatid dahil magkasundo kami sa lahat ng bagay, lalo na sa kalokohan. Napaplastikan kasi ako sa iba kong pinsan, lalo na itong katabi ko ngayon, si Thea. Walang tatalo sa pagiging bida-bida. Katulad na lang ngayon, kung hindi ba naman pabida, wala namang nagtatanong kung ano ang mga achievements niya, kwento pa rin ang kwento. Pati kagrupo namin sa mesa, halatang inip na rin dahil kanina pa siya ang sikat. Wala nang nakatalo rito. Hoy, Danica, tagal mong di nakauwi ah. Kamusta ka na? Tanong ni Beth, ang isa kong pinsan. Napatingin naman ang lahat sa akin habang si Thea ay halatang inis dahil nahinto ang pagkwento niya sa sarili niya. Eto, maganda pa rin. Kibit balikat at walang gana kong tinugon kay Beth. Oo nga. Mas lalo ka pang gumanda, Danica. Nako, siguro inggit na naman itong si Thea. Di ba, Thea? Wika ni Beth na inosente ang tono ng pagtatanong niya sa akin at alam kong wala siyang planong asarin si Thea nang nagkataon lang na walang preno ang bibig nito. Hoy, Beth, ang yabang mo ha? Hindi ko na tinapos ni Danica ang sasabihin ni Thea dahil tumayo na ako sa kinuha ang isang bote ng Jack Daniel at naglakad papunta sa gawi ng swimming pool. Walang tao sa gawi doon dahil nasa harapan ng kasiyahan. Tinamaan na siguro ko ng alak dahil feeling ko ang lungkot-lungkot ko. Feeling ko, wala akong kakampi. May lalaking nakaupo at nakababad ng paa sa swimming pool. Nakatagilid ito sa akin. Pero nakilala ko ito, si Oscar. Yung nakilala ko sa paradahan. Napangiti ako at naglakad ako papalapit sa binata. Hi Oscar, right? Bati ko dito nang makalapit ako sa kanya. Napapid lang naman ito at tumingala sa akin. Hi.
Sagot nito, at dahil maliwanag ang buwan, kitang-kita ko ang pamumula ng mukha nito. Parang hiyang-hiya na binati ko siya. Crush? Crush siguro niya ito. Aniya na napangiti sa isip. Naupo si Danica sa tabi ng binata. Inalok ko siya ng hawak kong alak, pero tinaas niya lang ang kamay niya dahil meron din pala siyang beer na dala. Bakit nandito ka? Inalis ko ang heels ko at naupo sa tabi ng binata. Inalalayan naman ako nitong makaupo ng ayos. Thanks. So bakit nandito ka? Nasa labas ang party. Napangwi ako pagkabanggit sa party. Para sa akin kasi, hindi naman party ang tawag doon. Puro may edad na ang mga nagsasayawan ng cha-cha. Hindi kasi ako sanay sa mga ganito. Mas gusto ko mag-isa. Sabi nito na nasa tubig ang mga mata. Pareho tayo. Well, in a way lang siguro. Hindi ako sanay sa ganito. Mas sanay ako sa party sa Manila. Loud music at bumabaha ng alak. Napabuntong hininga na lang ako. Kasalanan talaga to ng Frances na yun? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako bored ng ganito at mapapatigil sa probinsya. Napainom na lang ako ng alak. Parang gusto ko na magsisi kung bakit dito ko pa naisipang magtago. Hanggang kailan ka pala magbabakasyon dito? Nagulat pa ako na magsalita si Oscar. Akala ko kasi kung hindi ako magsasalita, hindi rin siya magsasalita. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Gwapo pala ito. Kapag tinititigan ng maigi, makinis ang balat nito at kahit lalaki ay walang pores. Napahawak ako sa mukha ko na alaga sa diamond pill, kaya makinis. Matangos ang ilong nito at mapula ang mga labi. May kakapalan ng kilay nito na mas lalong nagpaangat sa mapupungay nitong mga mata na nahaharangan ng eyeglasses nito. Siguro, mas bagay dito ang mag-contact lens na lang kesa sa eyeglass. Bumaba ang mata ko sa mga muscle niya at napataas ang kilay ko dahil malalaki yun at toned. Malapad ng katawan ni Oscar at halata iyon sa green na polo nito. Magtatagal ka ba dito? Nakakunot ang noo nito, siguro nagtataka dahil hindi ako umiimik. Uminom muna uli ako bago nagsalita. Di ko sure. Depende siguro. Nagkwentuhan pa kami ng nagkwentuhan. Nalaman ko na magna cum laude pala si Oscar nang graduate ng college. Na maraming kumpanya na nag-aagawan dito sa Manila pero dito napili magtrabaho sa Santo Domingo hanggang sa maging tipsy na kami pareho. Pulang-pula na ang mga mukha nito at hindi na nahihiya sa akin. Naubos na ang beer niya kaya pinaghahatian na namin ng dala kong Jack Daniels. Danica, napalingon ako sa tumawag sa akin, si Beth. May dalang 2 baso. Oh, pinabibigay ni Lolo. Baka daw ubos na ang iniinom nyo. Napatingin ako sa hawak kong bote, wala na nga iyong laman. Kaya inabot ko ang baso na bigay ni Beth. Ganon din ang ginawa ni Oscar. Ang cute mo pala, Oscar, pag wala ang salamin mo. Kinikilig na sabi ni Beth. Tinanggal na kasi ng lalaki ang salamin niya at isinabit na lang sa polo nito. Oo nga, ang gwapo pag walang salamin. Wika ko sa sarili. Namula naman kaagad si Oscar. Para itong kamatis dahil namumula na ito sa alak kanina pa. Ilang sandali pa ay umalis na rin si Beth. Tinaas ko ang baso ko. Cheers! Cheers! Nakangiting saad ng binata. Saglit pa kami nagkwentuhan na makaramdam ako ng pagkahilo. Pinili ko ang ulo ko, saka nagtangkang tumayo. Napakapit naman ako kay Oscar dahil muntik na akong matumba. Agad naman itong tumayo at inalalayan ako. Okay ka lang? Malambing ang boses na saad ni Oscar. Napakagat ako sa labi. Mainit ang pakiramdam ko. At hindi lang yun dahil sa alak parang nakakadala na. Halika ng cute na lalaking to. Hindi ko namalayan na napatitig na ako sa labi niya. Para naman itong nailang. Napahawak ito sa batok nito. Umangat ang kamay ko at sinapo ang magkabilang pisngi niya. Saka walang pakundangang inilapit ang labi ko sa mga labi nito. Nagulat ako ng bahagya pero nang marahan akong hinalikan ng binata, ay ako na ang kusang tumugon sa halik nito. Alam kong mas may karanasan ako kay Oscar. Yumakap ako sa binata sa takot na matumba kami pareho, dala ng kalasingan. Ilang sandali pa, ay lumayo ako sa kanya at tinitigan ang namumungay niyang mata. Come with me, babe. Bulong ko sa tenga ni Oscar, saka ito hinila papasok sa kabahayan. Sa likod ko siya idinaan para walang makakita sa amin. Ang lakas ng kabog ng puso ko sa sobrang excitement na nararamdaman. Para akong teenager na unang beses gagawa ng kalokohan. Umakyat kami sa hagdan at pumasok sa kwarto ko. Pagkasarap lang ng pinto, hinalikan ko na ang binata. Halatang di ito marunong humalik kaya napangiti ako. Dala ng alak at kalasingan ay naging malakas ang loob ko. Muli kong hinalikan si Oscar at ilang sandali pa ay natuto na rin itong humalik at marahan niya akong inihiga sa kama.
Wala kaming nasa isip ng sandaling iyon kundi ang maiparamdam sa isa't isa nasa puso namin hanggang sa marating namin ng kaligayahan. Pagod na ibinagsak ni Danica ang katawan sa balikat ni Oscar. Naramdaman ko naman ang mahigpit na pagyakap nito sa akin. Ipinikit ko na ang aking mga mata habang habol pa rin ang paghinga. Napangiti ako. Ito ang kauna-unahan na nakaramdam ako ng pagiging kompleto. I think I should marry him. Nakangiting biro ng isip ko sa kakontentong nagpatangay sa antok. Kinaumagahan parang maaalis ang ulo ni Danica sa lakas ng pag-alog sa balikat ko ng kung sinong walang pusong gumigising sa akin. Sobrang sakit ng ulo ko, kaya kahit gusto kong imulat ang mata ko, ay hindi ko magawa. Umisod lang ako na bahagya para magprotesta sa ginagawang pagising sa akin, ngunit wala akong nagawa kundi imulat ng kaunti ang isang mata ko para makita ang gumigising sa akin. Pero malabo ang tingin ko. Kinusot ko iyon hanggang sa luminaw. Beth? Kainis naman na babaeng to, kay aga-aga mang gugulo naman siguro. Tinabig ko ang kamay niya. May sinasabi siya pero di ko naiintindihan. May naririnig akong sumisigaw at umiiyak. Napakunot ang noo ko at pinilit kong bumangon. Nanlaki ang mata ko ng tuluyang magmulat at makitang maraming tao sa paligid ko. Nakita ko si Mommy na umiiyak at inaalo naman ito ni Daddy habang si Beth ay mabilis na itinapit sa akin ang kumot. Si Lolo naman ay hawak ang armas niya at nakatapat sa katabi ko. Wait, katabi ko? Napalingon ako kaagad sa katabi ko. Si Oscar. Gulo-gulo ang buhok ko. Namumutla itong nakatingin sa lolo ko. Tabingi pa ang salamin nito sa mata. Wala itong baro at natatakpan lang ng kumot ang ibabang katawan. Agad namang nag-sink in sa akin kung ano nangyayari sa amin ni Oscar. Napakasama mo! Pananagutan mo ang apo ko kung ayaw mo mawala ka oram mismo. Nanggagalaiting sigaw ni lolo. Napalingon naman agad si Danica sa lolo Samuel niya. Lo! Protesta ko. Tumahimik ka, Danica! Sigaw nito sa akin na galit pagkatapos ay bumaling uli kay Oscar. Ano, lalaki? Pananagutan mo ba ang apo ko? O makikita mo ang galit ko? Napanganga ang dalaga. Pananagutan? Ako? What? Hindi maaari to. Naiiling na saad ng dalaga sa sarili. Huminahon ka muna, Samuel. Awat dito ng Lola Claudia. Nasa tabi ito ni Lolo at pigil-pigil ang esposo sa pagsasalita. Huminahon? Kinalaw ng lalaking yan ang apo ko. Tapos gusto mong huminahon ako? Hala, paring Mario, ikasal mo na ang dalawa. Napamaang si Danica sa sinabi ng lolo niya. Seryoso ito at mukhang walang makakapigil sa desisyon nito. Ano ang kahihinatnan ng pagsasama ni Danica at Oscar kung wala naman silang pagmamahal sa isa't isa? Lumapit naman ang lalaking tinawag ng ama ni Danica. May hawak na itong mga papel. Nakasuot ito ng pajama at t-shirt na puti. Kasal? Teka, Lo, ayokong magpakasal. Natatarantang saad ng dalaga. Marahas na napalingon sa akin si Lolo. Namumula ito sa galit. Mukhang malapit ng atakihin. Ikakasal ka sa ayaw o sa gusto mo, Danica? Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan ko. Napalunok ako dahil mukhang seryoso ito at desedido na maipakasal ako. Lalong sumakit ang ulo ko. Mukhang hindi si Frances ang makakasakit sa akin kundi ang pinakamamahal kong abuelo. Tumingin ako sa direksyon ni Daddy pero mukhang di ko ito mahihingan ng tulong dahil ang sama rin ng tingin sa akin. Si Mommy? Nako, nakayakap kay Daddy. Nilingon ko naman si Oscar sa tabi ko. Tahimik lang ito kahit namumutla pa rin pero wala naman sa itsura nito ang pagtutol. O baka gulat pa rin kaya hindi alam kung ano ang ire-react. Lumapit na sa amin ang kumpare ni Lolo at sa paanan ng kama siya pumwesto. Wala ako sa sarili ko kaya hindi ko na naintindihan ang mga pinagsasasabi nila. Namalayan ko na lang na inabutan nila kami ng singsing para isuot sa isa't isa pagkatapos ay may pinapirmahan sa aming mga papel. You may now kiss the bride. Sabi nung nagkasal sa amin na hindi ko alam kung saan ba napulot ng lolo ko sa ganitong kaaga. Doon ako parang natauhan. Ikinasal ako nang wala sa oras at habang nakakumot lang at gulong-gulo ang buhok at may muta pa sa mata. This is not my dream wedding. Himutok ko. Nagpupuyo sa galit ang kalooban ko. Feeling ko ay naisahan ako. Kinalapit ako ni Beth. Kaya nakakunot ang noon at tinignan ko ito. Kiss daw. Kinikilig pa na sabi nito. Kiss? Eksaherado kong sigaw. Bakit di na lang kami honeymoon sa harap niyo, tutal? Basta niyo naman kami ikinasal. Galit na sigaw ng dalaga.
Natahimik ang lahat ng nasa loob ng kwarto ko. Nanginginig ako sa galit. Si Daddy ang unang nakabawi. Tumigil ka, Danica. You did this to yourself to bear with it. Bulyaw sa akin ni Daddy sa kahinila na palabas ng kwarto ko. Si Mommy. Si Lolo naman ang bumaling sa akin. Hindi na ito galit at kalmado na. Pinaubaya na rin ito ang armas niya kay Lola. Magsilabas na tayo. Wika nito sa mga taong naiwan pa sa loob ng kwarto ko. Magbihis kayo at bumaba para mag-almusal. Sabi pa nito bago tuluyan nang lumabas. Naiwan kaming dalawa ni Oscar sa kwarto ko. Wala ni isa sa amin ang nagtatangkang kumilos man lang. Parang gulat pa rin ito. Mula pa kanina, wala itong imik. Ipinigit ko ang mga mata ko. Nagbabaka sakaling panaginip lang lahat ng ito. Ginurot ko rin ang braso ko at nasaktan ako kaya nakakasiguro ako na hindi panaginip ang lahat. Totoo ang lahat ng ito. Kasal na ako. Mabilis akong tumayo. Walang pakialam kung wala akong suot sa harap ni Oscar. Nagmamadali akong pumasok sa banyo. Binuksan ko kaagad ang shower at naligo. Nakatapis lang ako ng tuwalya nang lumabas ako ng banyo. Nakita ko si Oscar na nakabihis na at nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko ito. Gulo-gulo pa rin ang buhok nito. Nakaramdam ako ng inis dito dahil hindi man lang ito nagreklamo kanina. Di wala kahit isang pagtutol na lumabas sa bibig ng lalaki na asawa na niya ngayon. Bakit di ka tumutol kanina? Galit na may wang si Danica sa harap niya. Nag-angat ito ng tingin pero agad din nag-iwas na makitang nakatapis lang ako ng tuwalya na mula ang mukha nito. Tama lang naman na panagutan kita dahil nagalaw kita. Maamong wika nito. Agad namang nag-init ang ulo ko lalo. Sa sinabi ni Oscar, napasa po ako sa noo ko. My God, hibang ka ba? Hindi lang naman ikaw ang lalaking nakasama ko. Isang gabi lang yun. Nakakagigil. Dahil lang sa may nangyari sa amin, naisip na nitong may pananagutan siya sa akin kaya hindi na siya tumutol. Humarap ito sa akin at una kong napansin ang kulay tsokolate nitong mata. Kahit pala bagong gising, napakagwapo ni Oscar. Napalunok ako sa naisip. Hindi ako kagaya ng mga lalaking yun. Marunong akong humarap sa consequence ng mga ginawa ko. At kaya kong manindigan, Danica. Mahina man ang pagkakasabi nito noon pero mariin na para bang yun ang pinakatama nitong ginawa. Di wow! Inirapan ko na lang siya dahil wala akong maisagot sa sinabi niya. Gwapo nga, ang drama naman. Mahilig siguro itong manood ng teleserye. Lumakad ako papunta sa walk-in closet ko at kumuha ng masusuot at walang pakialam na nagbihis sa harapan nito. Sabay na kaming lumabas ng kwarto at pumunta sa dining room. Naroon na rin sina Daddy, Mommy, Lolo, Lola at Beth. Wala na yung nagkasal sa amin. Tumabi ako kay Beth at tumabi naman sa akin si Oscar. Nag-umpisa na kami kumain lahat at wala man lang nagtatangkang magsalita. Oscar, kailan mo balak dalhin dito ang mga magulang mo? Tanong ni Lolo. Seryoso ang mukha nitong nakatingin kay Oscar. Kakausapin ko ho ang mga itay na pumunta dito, Don Samuel. Magalang na sagot ni Oscar. Tumikhi muna ang lolo ko bago nag-umpisa uling kumain. Lolo Samuel na lang, total, parte ka na ng pamilya. Napalingon ako kay Lolo, busy pa rin ito sa pagkain. Okay po, tugon naman ni Oscar. Mukhang relax na ito dahil magana na itong kumakain. Mabuti pa, pagkatapos kumain ipapahatid kita sa driver para makuha mo na ang mga gamit mo sa inyo. Napahinto naman sa pagkain si Oscar saka seryoso ang muka na tumingin sa lolo ko. Bakit ho? Dahil dito ka natitira. Kasal na kayo ng apo ko. Kaya dapat lang na magsama na kayo sa iisang bubong. Aware naman po ako sa bagay na yun pero gusto ko po sana na magbubukod kami ng asawa ko ng tirahan. Parang bigla namang kumabog ang puso ni Danica sa sinabi nito. Parang ang sarap pakinggan ng asawa ko. Napatango-tango naman ang lolo ko. Ang daddy ko naman, nahuli kong napangiti sa sinabi ni Oscar. Mukhang ma-pride ang napangasawa ko. Wika ng dalaga sa sarili. Bueno, ipapahanda ko kay Inday ang mga gamit ni Danica para maisama mo na siya sa titirahan niyong mag-asawa. Hindi na ako umimik. At least, malalayo ako sa bunganga ni Daddy sa pangungulit niya ng mga takeover sa company. Gusto kong lunukin ang relief na naramdaman ko dahil malalayo ako sa pangungulit ni Daddy. Habang nakatingin ako sa bahay na tinitirhan namin ng asawa ko, isang lumang bungalow na hindi ko alam kung pwede pa bang tirahan. Well, mukha namang well-maintained kahit luma na pero for favor naman. Dito mo ako ititira? Hindi ko mapigilan ang disgusto sa boses ko. Nilingon ko ito pero mabilis na itong bumaba sa kotse ko.
Oo, kotse ko ang ginamit namin dahil walang kotse ang asawa ko. Inaantay ko kaninang magpakita ng maling reaksyon ng lolo ko at parents ko nang sabihin nitong wala siyang kotse. It means mahirap siya. Pero wala ako na pala. Kumaway pa ang mga ito habang pasakay kami ng kotse kanina. Parang tuwang-tuwa at hindi man lang nag-aalala sa akin. Come to think of it, di walang nagtanong kung kaya ba akong buhayin ni Oscar? Kainis, bakit ba kasi ang init-init kagabi? At napagdeskitahan ko tong lalaki na to. Aniya sa sarili. Agad na rin akong sumunod kay Oscar papasok sa bahay. Bit-bit nito ang maliit na traveling bag na nadala ko dito galing Manila. Nalibot ko ang paningin ko sa loob ng bahay. Maayos naman iyon at mukhang malinis. May 2 kwarto. Nakita kong ipinasok ni Oscar ang gamit ko doon sa unang kwarto, malapit sa isa pang pinto. Nasa tingin ko ay banyo. Hindi naka-tiles ang sahig pero makintab at mapula. May sala set na kawayan at 32 inches na flat screen TV na nakapatong sa isang maliit na bookshelf na puno ng mga libro. Ano pa ba? Naglakad ako papunta sa isang pinto na natatabingan ng kortina. Kusina pala. Nandoon na rin ang pabilog na dining table. Nara yun. Lumapit ako sa nakasarang pinto katabi ng lababo at binuksan ko iyon at tumambad sa akin ang laundry area. May washing machine at dryer doon. Meron ding poso pero biglang nangunot ang noo ko. Kaya dali-dali ko nilapitan ang lababo at pinihit pabukas ang gripo. Nang may tumulong tubig doon, nakahinga ako ng maluwag. Anong ginagawa mo? Napahawak ako sa puso ko dahil sa gulat ng bigla. Magsalita si Oscar mula sa likuran ko. Agad ko itong nilungon para lang mapamangasa tumambad sa akin. Napakaganda ng katawan nito. Wala itong damit pang itaas at naka-jogger pants lang ito na puti. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mga abs nito. Napakagatlabi ako habang dahan-dahang inaangat ang tingin hanggang huminto na naman sa muscle nito. Makinis ito at maputi. Tumikim ito kaya naipilig ko ang ulo ko at napipilitang tumingin sa mukha nito. Nakasuot na naman ito ng salamin sa mata. Malaki ang rim ng salamin ni Oscar at pabilog iyon. Magulo pa rin ang buhok nito pero nakadagdag lang yon sa appeal nito. Nakangiti ito kaya labas ang dimple nito na nagpakyut dito ng husto. Naayos ka na yung gamit mo dun sa kwarto. Baka gusto mo magpahinga na muna? Hanito habang nakangiti sa akin. Okay. Lihim ko na lang naipaikot ang mata ko nang bahagya pang pumiyok ang boses ko. Bigla kasing parang nailang ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Naglakad na ako palabas ng kusina. Tumabi naman ito para makadaan ako. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas ako sa kanya at makapasok sa kwarto na pinasukan nito kanina. Hindi kalakihan ito. Napatingin ako sa kama. Naupo ako doon at bahagyang kumilos. Sinusubukan ko kung malambot iyon. Malambot naman at sa tingin ko, makakatulog naman ako doon kahit papaano. Pwede nang pagtsagaan. May built-in cabinet doon. Nakita ko sa itaas noon ang traveling bag ko. Malinis din at mabango ang kwarto ni Oscar. May mga shelves din doon at may mga libro. Mahilig siguro talaga siyang magbasa. Napabuntong hininga ang dalaga. Ito na ang magiging buhay ko hanggang di pa ako nakakaisip ng paraan kung paano makakabalik ng Manila. Bukas ang bintana at kahit electric fan lang ang meron sa loob ng kwarto, presko at malamig naman. Para tuloy akong hinihila ng kama para matulog, kaya humiga na ako hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Oscar's point of view. Napangiti ako na makita ko si Danica na nakahiga sa kama ko at natutulog. Nilapitan ko ito at maingat na inalis ang heels nito. Naupo ako sa gilid niya at pinagmasdan ang maganda nitong mukha na dati ay pinapangarap ko lang pero ngayon ay akin na siya. Asawa ko na siya ngayon. Napangiti ako sa isiping yon. Tumaas ang kamay ko at hinawi ang buhok nitong nakaharang sa mukha nito. Hindi na kita pakakawalan, prinsesa ko. Akin ka na at wala nang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Ang tagal kong hinintay ang oras na ito. Ang maging akin ka. Marahan kong pinadaanan ng daliri ang mapupulang mga labi nito. Napapikit ako sa init na gumapang sa katawan ko. Tama ito ng ibig sabihin nitong ito ang una kong karanasan dahil hindi ko kaya makipag-ugnayan sa iba kung hindi lang din sa dalaga na asawa ko na ngayon. Matagal nang panahon nang magdesisyon akong ito lang ang babaeng mamahalin at makakasama ko sa buhay. At kagabi ang pinakamasayang gabi sa buhay ko. Hindi man ako ang una sa kanya, sisiguraduhin ko naman na ako ang magiging huli sa buhay ni Danica. Tumayo na ako at lumapit sa built-in cabinet, saka kumuha ng tuwalya at bihisan para maligo. Kailangan ko pang magluto para sa prinsesa ko.
Napangiti ako dati, pinapangarap ko lang na maipagluto ang asawa ko. Pero ngayon, hindi na lang ito pangarap, kundi isa ng realidad. Danica! Napabalikwas ng bangon ang dalaga. Nagpalingalinga ako sa paligid saka ko lang naalala na nasa bahay ako ni Oscar, or should I say, bahay namin ni Oscar? Napabuntong hininga ako. Gusto kong maiyak? Ang bilis ng nagbago ng buhay ko. Last week lang, masaya pa akong nakikiparty kasama ang mga kaibigan ko sa Maynila. Hanggang sa biglang dumating si Francis at takutin ako, dahilan para mapauwi ako sa probinsya. At ngayon, nakatira na sa bahay na ito habang kasal na sa lalaking nakasama ko lang ng isang gabi. Napatingin ako sa bumukas na pinto. Nakatayo doon si Oscar. Nakasuot na ito ng t-shirt at short. Nakapaalang ito. May bit-bit itong pink na tsinelas. Lumakad ito papalapit sa akin at inilapag ang tsinelas sa tapat ko. Baka hindi ka sanay na nakapaa sa loob ng bahay, sabi nito. Nagtaka naman ako kung saan ito kinuha ang tsinelas. At pink pa. Mukha namang nabasa nito ang iniisip ko kaya agad ding nagpaliwanag. Binili ko yan kanina. Masarap kasi ang tulog mo kaya di na kita ginising. Pumunta ako sa bayan. Nakaluto na rin ako. Baka nagugutom ka na? Anong oras na ba? Putol ko sa sasabihin ni Oscar. 11:45 na. Gusto mo bang kumain? Tanong nito. I'm gonna take a bath first. Maarteng sabi ko. Tumayo na ako at sinuot ang tsinelas na ibinigay nito kanina. Lumakad naman papunta sa cabinet ang lalaki at kumuha ng damit ko doon at saka ipinatong sa ibabaw ng kama kasama ang tuwalya. May kung anong humaplos sa puso ni Danica sa ginagawa ni Oscar na pag-aasikaso sa kanya. Wala pang nag-asikaso ng ganoon sa akin. May binili na akong toiletries para sa'yo. Nilagay ko na lang sa banyo. Nakangiti nitong sabi. Naramdaman ko naman na nag-init ang mukha ko. It's a first time na may nag-asikaso sa mga pangangailangan ko, maliban sa yaya ko. Even my own parents won't do that for me. They let my yaya do. And for myself, tumikim muna ako at nag-iwas ng tingin dito, saka dinampot ang mga damit at tuwalya sa kama. Thanks. Pasalamat ko dito. I can't look at him and I don't know why. Bigla akong nakaramdam ng hiya dito. Malamig ang naging pakikitungo ko dito pero parang baliwala yun dito. Ligo na ako. Yun lang at nagmamadaling lumakad na ako papunta sa banyo. Nang makapasok sa banyo, agad kong isinara ang pinto at sumandal doon. Napahawak ako sa puso ko. Bakit ang bilis ng tibok nun? Hindi kaya may bahagi na agad sa puso ko na napalapit kay Oscar? Nalilito na sa Danica sa sarili. Ano ang gagawin ni Oscar para mapaibig ang kanyang asawa? At Oscar's point of view. Napapuntong hininga na lang si Oscar na makitang nagmamadaling lumabas ng pintuan si Danica. Mukhang natakot ko na naman siya. Hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili ko na pagsilbihan siya. Pero masisisi ko ba ang sarili ko? Masaya ako na pagsilbihan siya. It was an honor. My princess deserved to be treated like a queen. Kahit na hindi maganda at marangya ang bahay ko, gusto kong bumawi sa pamamagitan na pag-aasikaso sa kanya. Inayos ko lang ang gusot na kama. Saka lumabas na, naghain ako sa lamesa para sa pananghalian namin nang may kumatok. Sumilip ako. Hindi naman nakasara ang pintuan at tanaw yun mula sa kusina. Nakita ko si Celine na nasa pintuan. Kababata ko ito at matalik na kaibigan. Ngumiti ako at sinenyasan siyang pumasok. Ano yung dala mo? Tanong ko sa dala nitong dilaw na food container. Sisig. Nagluto kasi ang nanay. Naalala kong paborito mo to kaya naisipan kong dalhan ka. Nakangiti nitong sagot. Inabot ko naman ang dala nito saka binuksan ang takip at inamoy ang laman. Amoy pa lang masarap na. Teka, sasalin ko muna to. Kumuha ako ng mangkok at isinali ng sisig. Huwag mo nang hugasan. Natatawang ani to. Baka di na ako makaulit niyan pag di ko hinugasan to. Nakangiting biro ko dito. Nagluto ako ng kaldereta. Magdala ka na din sa inyo. Mukhang masarap ang kaldereta mo. Anong meron at parang ang dami ata na niluto mo? May bisita ka ba? Meron. Naputol ang sasabihin ko na marinig ang sigaw ni Danica mula sa banyo. Oscar! Sigaw uli nito at napanganga ako na makitang nakatapis lang ito ng tuwalya na pumasok sa kusina. Litaw ang mahaba at maganda nitong katawan. Napalunok ako. Walang shower sa banyo? Anong gusto mo? Mag-dive ako sa timba? Nakapamewang ito. Habang lukot ang muka, napatingin ako kay Celine na nakatunganga sa gilid at mukhang hindi ito napansin ni Danica.
Nang ibalik ko ang tingin kay Danica ay nakakunot ang noo nitong nakatingin na kay Celine. Oh, sino ka naman? Mataray na sita ni Danica kay Celine. Bumaling naman ang tingin sa akin ni Celine. May hinanakit at pagtataka ang nasa mata nito. Nakaramdam ako ng guilt. Tinatanong kita. Narinig kong pagtataray ni Danica dito. Celine. Ako si Celine. Diyan lang ako sa silangan nakatira. Nagluto kasi ang inay ng sisig kaya naisipan kong dalhan si... Natigilan ito sa pagsasalita ng itaas ni Danica ang palad. Mukha ba kaming walang pambili ng ulam? Sarkastikong sabi nito kay Celine. Pumormal naman ang mukha ni Celine at diretsang tumingin kay Danica. Hindi ka naman kasama sa sisig na dinala ko para lang yun kay Oscar. Napakurap-kurap naman si Danica at bumaling ang pagkapahiya sa mukha nito pero saglit lang yon. Tinaasan lang nito ng kilay si Celine saka nakakalokong ngumiti. Didn't you know the way to the man's heart is through his stomach? Is not true. Humalakip-kip ito at tatango-tango. Sorry ka na lang girl, pero mukhang naunahan na kita. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Celine dito. Bahagyaring nanginig ang boses nito. Dahan-dahan namang lumapit kay Oscar si Danica na may malambing na ngiti sa mga labi. Hindi ko maiwasang mapalunok ng sunod-sunod. Huminto ito sa harapan ko at hinaplos ang balikat ko. Akin na kasi si Oscar. Biglang kumabog na malakas ang puso ko sa sinabi nito. Lumingon ito kay Celine at kitang-kita ko ang nakakalokong ngiti nito. I give you some advice para naman makuha mo agad ang lalaking gusto mo. Huwag stomach ang punteryahin mo kundi ito. Muntik na akong mapatalon at nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang kamay ni Danica na biglang humaplos sa iniingatan ko. Nakaramdam din ako ng kakaibang kilig sa ginawa nitong yun. Loser? Narinig kong sabi nito. Sinundan ko ang tinititigan nito. At nakita ko si Celine na nagmamadali ng lumabas ng bahay. Susundan ko sana siya na bigla naman akong pigilan ni Danica. Sa susunod na may babae kang papuntahin dito, malilintikan ka sa akin. Sabi nito na nanlilisik ang mga mata. Tumango ako ng sunod-sunod. Now, tell me, paano ako maliligo kung walang shower sa banyo? Papakabit ako bukas. Pwede bang magtabo ka muna? Napangiti ako sa pag-stammer ni Oscar. Okay, nakangiting sabi ko sabay tapik sa pisngi nito. Oscar's point of view. Tahimik na kaming kumakain. Nasisiyahan ako at mukhang nagustuhan ni Danica ang niluto ko. Kinuha ko ang sisig para sumandok nang matigilan ako dahil masama ang tingin ni Danica doon. Bakit? Takang tanong ko sa kanya. Don't you dare eat that? Pero sayang naman to, saka masarap magluto ng... Nawalan na ako ng gana. Sabi nito saka inis na binitiwan ng kubyertos at humalakip-kip. Napakamot na lang ako sa bato ko at binitiwan ng sisig. Ngumiti naman si Danica saka inabot ang mangkok na may kaldereta at sinalinan ako sa plato. Alam mo yung sisig, hindi yan masyado maganda sa kalulusugan. Etong kaldereta ang kainin mo. Masarap to, lalo na tong carrot. Balita ko pag kumain ka ng carrot, lilinaw ang mata mo. Sabi nito na masayang-masaya ang tinig habang nagsasalita. Hindi ba kalabasa yun? Tanong ko sa kanya at biglang nagsisi dahil baka mapahiya ito. Nangunot naman ang noon nito. Ay, binago na ba? Di ako na-inform. Kalabasa na pala yun? Sabi nito na takang-taka. Pero at least, pag kumain ka ng carrot ay maganda sa katawan to. Ilang sandali pa ay magana na kaming kumakain. Nagka-girlfriend ka na ba? Pagkwan ay tanong ko sa binata. Na-curious lang ako kung may nakarelasyon na ito. Gwapo ito at mabait at sigurado ring matalino pero walang karanasan. Namula naman ang pisngi ni Oscar at di ko maiwasang mapangiti. He looks so cute when he blush. Siguro kung ibang lalaki to baka nilayasan ko na. Pero si Oscar, hindi masakit sa mata pag nagbablush. Natutuwa pa ako pag nakikita ko siyang namumula. Bagay kasi sa kanya. Lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Nilunok muna nito ang kinakain bago nagsalita. Meron, noong college ako, si Melanie. Sagot nito. Nakaramdam ako ng inis. Hindi ko alam kung bakit nakakainis malaman na may nakarelasyon pala ito. Feeling ko, nagtaksil sa akin si Oscar. Ang hibang ko, di ba? Anong nangyari? Nagtagal ba kayo? Curious na tanong ko sa kanya. 2 years din na naging kami. Nagkahiwalay kami kasi nagkaroon ng offer sa kanya sa isang firm sa New York. Lawyer nga pala siya. Tas walang pagkakakwento nito parang hindi na apektado sa dating girlfriend nito. Tagapagmana naman ako. Hindi ko kailangan ng propesyon. Mayaman ako.
Ganoon ba? Hindi mo naisipang sumunod sa kanya sa New York? Umiling ito saka tumingin sa akin. May mas importante kasi akong kailangan gawin dito. At isa pa naisip ko baka makagulo lang ako sa kanya doon. Kumain uli ito. Ano namang importanteng bagay ang kailangan mong gawin dito? Napansin kong natigilan si Oscar. Dinampot nito ang tubig saka uminom. Napansin ko rin na parang bigla itong nailang. Para tuloy nagduda ako sa sagot nito. Ano kayang importanteng bagay ang sinasabi nito? Pa-suspense naman tong lalaki na to? Aniya sa isip. So, ano ngang rason mo? Sa akin na lang yun. Confidential. Naningkitang mata ni Danica. Danica's point of view. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta ako sa sala para manood ng TV nang mawala ang pagkainis ko kay Oscar. Pero ang magaling kong asawa, lumabas din ng sala. May bitbit na bunot at floor wax. Hindi ko maiwasang sulyapan si Oscar habang wala itong suot na damit at nagbubunot ng sahig. Tagaktak na ang pawis nito. Napalunok ako. Pinilit kong inalis sa mga mata ko sa kanya at itinutok sa TV at inayos ang pagkakaupo sa kawayang sofa. Pero ilang segundo pa lang ay unti-unti nang gumagalaw ang mga mata ko papunta sa direksyon ni Oscar. Napakagatlabi ako nang ayusin nito ang salamin niya. Kitang-kita ko kung paano mag-flex ang muscle sa mga braso nito nang itupin ito iyon. Parang nanuyo ang lalamunan ko. Kainis, inaakit ba ako ng lalaking to? Nagbubunot ng siya, girl, assuming ka. Aniyan ang bahagi ng isip ko. Malakas na napabuntong hininga ako. Bakit ba hindi ako maawat sa pakiramdam ko sa lalaking to? Hindi naman ako ganito dati Kahit sa ibang lalaki na nakarelasyon ko, hindi naman ako ganito na sobrang naaapektuhan pag nakakakita ng abs. Tumayo na ako at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Feeling ko, tuyo ang lalamunan ko. Dadating pala sila Lola. Napapitlag ako nang bigla nilang magsalita si Oscar sa likuran ko. Bigla ang pagbilis ng tibok ng puso ko at pagkatarantang nararamdaman ko. Binuksan ko ang ref at mabilis na tinungga ang petsyel para makalma ang sarili ko. Wala akong pakialam kahit nagkatapon-tapon na ang tubig. Dahan-dahan, baka mabulunan ka. Nabulunan nga ako at hindi lang yun. Lumabas pa sa ilong ko ang tubig. Kainis? Halos maiyak ako sa sakit ng ulo ko at sa lalamunan ko na panayang pag-ubo. Naramdaman ko ang kamay ni Oscar sa likuran ko na humaplos doon. Mainit yon at masuyo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Naipaikot ko na lang ang mata ko. Obvious namang hindi ako okay, nagtanong pa. Nabigla ka ba sa sinabi ko? Malungkot na sabi nito. Humarap ako dito na nakakunot na noo. Ano bang sinabi mo kanina? Tanong ko dito. Di ko kasi masyadong naintindihan ang sinabi nito dahil nabulunan ako. Sabi ko dadating sina Lola mamaya. Ulit nito, Lola? As in Lola mo o Lola ko? Lola ko, kasama ang tatay at ate ko. Bakit daw? Pinipilit kong intindihin kung ano ba ang pinag-uusapan namin dahil sa totoo lang, masyado akong distracted sa mga katawan niya. Halos magkalapat na nga yung katawan namin. Halos nakayakap na kasi siya sa akin dahil sa ginagawang paghaplos nito sa likod ko. Pasimple kong inamoy si Oscar at kahit pawisan nito ay napakabango pa din. He doesn't smell artificial like my other boyfriends before. Oscar smell manly and natural. Bigla parang gusto ko siyang hilahin nang lumayo siya sa akin at abutin ng towel para ibigay sa akin. Naluloka na ako. Masyado nang pumapasok sa sistema ko ang asawa ko. Kasi pupunta tayo sa villa nyo mamaya with my family para formal na mapag-usapan na magiging kasal natin sa simbahan. Sabi nito na kinuha ang t-shirt nitong nakapatong sa sandalan ng upuan. Gusto niyang magprotesta nang suotin nito iyon para namang bumalik ang katinuang kanina pa nawawala sa akin dahil sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng kilay ko sa sinabi niya. Sa simbahan? Bakit kailangan pa nating magpakasal sa simbahan? Tanong ko sa kanya na hindi inaalis ang tingin sa abs nitong unti-unti nang natatakpan ng t-shirt nito. Bakit naman hindi tayo magpapakasal sa simbahan? Kunot noong balik tanong ni Oscar. Nakibit balikat ako. Dahil baka mas lalo tayong mahirapang kumuha ng annulment. Patanong na sagot ko sa kanya. Halatang nabigla si Oscar sa sinabi ko. Kumuyom ang kamay nito at sumeryoso ang muka. Sino naman na nagsabi sa'yo na kukuha tayo ng annulment? Tumalikod ito at binuksan ang ref. Nabigla naman ako sa pagbabago ng tono nito. Naging maseryoso at intimidating. Hindi mo naman siguro naisip na magtatagal tayo sa ganitong setup? Napaikot ko ang mga mata ko at tumalokip-kip.
Wala akong nagawa ng ipakasal tayo ni Lolo kaninang umaga. Pero hindi ibig sabihin nun papayag na akong matali sa kasal na to habang buhay. We're going to get an annulment as soon as possible. Pwede maging ground for annulment ang ginawang pamimilit ni Lolo na ipakasal tayo na hindi natin gusto ang nangyaring kasalan sa pagitan nating dalawa. Feeling bright na saad ko kay Oscar. Bigla naman itong hinagis pa sa ang pinto ng ref na ikinagulat niya. Hindi tayo kukuha ng annulment, Danica? Matigas at puno ng pinalidad na sabi nito. Nagtatagis ang bagang nito at nakakuyom ang mga kamao. Ba't ka galit? Pinandilatan ko ito. Kaloka? Bigla-bigla na lang sumisigaw, kala mo may kaaway? Saka, bakit di tayo magpapaanal? Huy, Oscar! Kung akala mo nakabingwit ka ng magandang isda, nagkakamali ka. Wala akong balak maburo sa bahay na to habang buhay at makasama ka. Sigaw ko sa kanya. Feeling nito, di porket nadadala ako sa kanya ay magkakalakas ng loob siya na sigawan-sigawan ako. Ako? Si Danica Marquez. At baka nakakalimutan nito iyon. Ibibili kita na mas magandang bahay kung gusto mo. Seryoso pa rin saad ni Oscar. Oh God, not again. Parang biglang umilaw na warning sign sa utak ko. Lumamlam naman ang mga mata nito. Tinaasan ko siya ng kilay at nakakalokong ngumiti. At saan ka kukuha ng pambili mo, ha? Uutang ka sa bangkong pagmamay-ari ng daddy ko? Alam ko naman na alam mo kung gaano kayaman ang pamilya ko. Kaya siguro hindi ka tumutol nang ipakasal tayo. At kung interesado ka sa mamanahin ko, wala kang mapapala. Pangiinsulto ko sa kanya. For your information, walang sino man ang magsasabi ng hindi at dapat kong gawin. Hinila ko ang kwelyo niya para mapalapit ang mukha niya sa akin at nang malinaw niyang maintindihan ang bawat salitang sasabihin ko sa kanya. If I want an annulment, I will get it. You will listen to me what I say and do what I tell you to do, not the other way around. Pabalya ko siyang binitiwan sa kalumakad at binunggo ang braso nito para lagpasan nito. Pero bago pa ako makalabas ng kusina, huminto ako pero hindi ako lumingon. No one can force me to stay in this marriage, playing a role of a wife with a boring guy like you. Humakbang na ako palabas ng kusina at tuluyang iniwan si Oscar. Alam kong naging harsh ako sa kanya, pero mas maganda na yon kaysa paasahin ko siya. Sometimes, it's better to tell the truth in cruel way than to sugarcoat just to avoid them from getting hurt. Dapat matanggap ng mga tao na masakit talaga ang katotohanan. I don't mean to insult him by telling that he's after in my inheritance. Sinabi ko lang yun dahil napansin ko na parang may iba sa kanya. The way he protests in the annulment seems he has a thing on me. And it's alarming. I like Oscar. I think he is a good guy. Kaya kung ano man ang nararamdaman niya sa akin, mas mabuting kalimutan niya iyon ngayon pa lang. Dahil masasaktan lang siya, I'm not capable of loving others. I only love myself. Nothing else. Baka maging kagaya lang siya ni Francis. Problema ko ba siya sa bandang huli? Naiiling na saan ni Danica sa sarili. Danica's point of view. Sumakay ako sa sasakyan ko at nagtungo na sa bayan para makapagpalamig. Pumasok ako sa malaking mall sa bayan ng Santo Domingo. Ang natatandaan ko noong umalis ako ng Santo Domingo ay ginagawa pa lang ang mall na ito. Pero ngayon ay buong buo na at hindi pa huhuli ang mall na ito sa mga mall sa Maynila. Laking tuwa ko na makita kong mayroong branch ang isa sa mga paborito kong boutique dito. Excited na pumasok ako doon. Agad namang sinalubong ako ng sales lady at inassist. Namili ako ng namili ng mga damit mula crop top, shorts, dress at mga pantulog. Dadamputin ko sana ang isang red nighties nang may mag-abot din noon. Excuse me? Ako ang nauna. Nakangiti ang babaeng nakasabay kong kumuha noon. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Who told you? Mataray na tanong ko sa kanya. Nawala naman ang ngiti nito at pumormal ang mukha. Sorry ha, pero pwede bang akin na lang to? Lost piece na daw kasi to. Bala ko sanang irigalo to sa sister ko dahil nasira ko yung ganito niya. Itinaas ko ang palad ko sa mukha niya para tumigil siya. Agad naman itong nahinto sa pagsasalita. Do you think I care? Ipinaikot ko ang mata ko sa kanya. Natigilan naman ito. Sinamantala ko yun at inagaw na sa kanya nang tuluyan ang 90s. Inirapan ko pa siya. Saka binunggo ang balikat niya para pagkalagpas ko sa kanya. Arte, akala mo naman kagandahan. Mahinang bulong nito. Pero nakarating sa matalas na pandinig ni Danica. Napahinto ako.
at paatras na bumalik sa harap ng babae. Ang sales lady naman ay natarantang umatras din ng umatras ako. What did you just say? Naniningkit ang mga matang tanong ko sa babae. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at napahinto sa suot niyang green polo shirt na may borda ng Marquez Corporation Company na pagmamay-ari ng daddy ko. Saka ko binalik sa mukha niya ang tingin ko. Ngumiti naman agad ang babae. Ang sabi ko, ang dami mo nang pinamili, baka pwedeng ipaubaya mo na sa akin yung... Natigil ito ng malakas na pinadapo ko ang kamay ko sa pisngi niya. Hawak ang nasaktang pisngi at nanlalaki ang mga matang humarap siya sa akin. Ang galing nitong magsinungaling sa harapan ko, samantalang dinig na dinig ko naman ang binulong niya. Ang galing mong questionin ang kagandahan ko, samantalang mukha ka namang tagatindas sa palengke. Pang-iinsulto ko sa kanya. Don't you know who I am? I am Danica Marquez, the heirs of the company na pinagtatrabahuan mo. Nanlaki naman ang mga mata nito at namutla. I'm so sorry, ma'am. Inirapan ko lang siya sa kanilagpasan. Dumiretso na ako sa villa pagkaalis ko ng mall dahil wala akong balak bumalik na naman sa bahay ni Oscar. Total, dito rin naman ang punta namin mamaya. Nakasalubong ko pa ang mommy ko sa may front door. Hi, mom. Bati ko kay mami saka humalik sa pisngi niya. Where's your husband? Tanong nito sa akin. Nasa bahay. Walang buhay na sabi ko sa kanya. Bakit di ko isinama dito? Mom, pwede ba? Stop pestering with those questions and let me in. Naiinis na sabi ko kay mommy na agad namang tumahimik. Danica, sigaw ni daddy na nasa likuran pala ni mommy. Dad, sumunod ka sa akin sa office at may pag-uusapan tayo. Yun lang at tumalikod na ito. Napatingin naman ako kay mom na inirapan lang ako saka tumalikod na rin. Inis na sumunod na lang ako kay dad. Siguradong kukulitin na naman ako nitong humawak ng negosyo. Pagdating ko sa office ni dad ay nakaupo na ito sa likod ng desk niya. Naupo naman ako sa may couch na naroroon. I heard you're planning to get an annulment? Seryosong sabi nito. Napataas naman ang kilay ng dalaga. Ang bilis namang makarating dito ng balita. So, nakapag-report na pala ang manugang nyo? That's sarcasm, Danica. I'm still your father if you have forgotten. Seryoso na saad ni dad. Nahalatang inis na sa kanya. Nagkibit balikat na lang ako. Oscar is a decent man, Danica. Galing siya sa matinong pamilya. Kaya hindi ako tumutol nang ipakasal kayo ng lolo mo. Simula ng daddy niya, nanatili naman akong nakikinig. I like him to be my son-in-law. Matagal ko na rin siyang branch manager ng isa sa mga kumpanya ko na itinayo ko. He's good at his work. Bilib ako sa bata na yun. Halatang malayo ang mararating kapag mas lalo mong binigyan ng pagkakataon. Halos kumikinang pa ang mata ng daddy niya habang nagkukwento. Nakaramdam naman ako ng pagka-proud kay Oscar. Sa bagay, mukha nga matalino talaga si Oscar. He is the son I never had. Doon ako napatingin kay daddy. Parang may nanakit sa puso ko sa narinig sa kanya. Kahit minsan, hindi ako pinuri ng daddy ko. Ni hindi nga ako nito pinapansin noon kahit nakakakuha ako ng honors sa school. Bibigyan lang ako nito ng regalo pero never akong babatiin. Pero pagdating kay Oscar, vocal ito sa pagiging proud. Kahit hindi naman ito tunay na pamilya. Bigla ay parang gusto niyang mainggit sa asawa niya. Buti pa ito. Nagsipag lang sa trabaho, nakakuha na ng simpatya ng daddy niya na matagal niya nang hinahangad. Kaya naman, hindi ako papayag sa balak kong pakikipag-anal kay Oscar. Doon naman parang nagpanting ang tenga ng dalaga. You cannot force me to stay in that marriage, Dad. Protest ako. Malakas na hinampas ni Dad ang kamay niya sa desk. Namumulan na ito sa galit. Pero wala akong pakialam. Galit din ako dahil parang kinakasangkapan niya ako. Para lang magkaroon ng anak na matagal na nitong pinangarap. Sampal sa akin na purihin niya ang anak ng iba. Pero ako na sarili niyang anak, hindi niya nabigyan ng pansin kahit noong bata pa lang ako. Noon, akala ko dahil busy sila sa trabaho, sa mga negosyo, kaya wala silang time para sa akin. Hindi ba nila alam kung ano ang epekto nun sa akin? Nawalan ako ng ganang magsumikap mag-aral at makakuha ng mataas na marka dahil para saan pa? Wala rin namang nakaka-appreciate nun. Wala akong magulang na matutuwa. Kahit maging top 1 pa ako sa klase,
dahil busy sila sa pagpapalago ng negosyo. Kaya naman nagpasya ako na gawin na lang kung ano ang makapagpapasaya sa akin, kung saan mas makakakuha ako ng appreciation sa mga kaibigan at barkada na tuwang-tuwa kapag nanlilibre ako. I feel special and wanted dahil lahat dumidikit sa akin, and because of what? My parents' hard-earned money. Tutal, binuhos naman nila buong atensyon nila sa paggawa ng pera. So I decided why not using it para makuha ang atensyon na hindi nila maibigay sa akin. Tatanggalin kita ng mana kapag itinuloy mo ang annulment. Galit na sigaw ng daddy niya. You can't do that to me. Yan na nga lang ang kaya niyong ibigay sa akin. Ipagkakait mo pa? How dare you, daddy? Sigaw ko rin. Napatayo na ako at nakipagtitigan kay dad na parang natigilan sa sinabi ko. Bumuntong hininga ito at pilit kinakalma ang sarili. Muling naupo si dad saka tumitig ulit sa akin. Then, take over the company, Danica. Malumanay na ang boses nito. Napatawa siya sa sinabi nito. Bakit pa pinipilit itong pamahalaan niya ang kumpanya? Marami namang mapagkakatiwala ang mamamahala sa kumpanya. I have no choice, Danica. You giving me no one. Kaya naman papipiliin kita. Mananatili ka sa kasal niyo ni Oscar at si Oscar ang ititrain ko bilang kapalit ko at mananatili kang makakakuha ng lahat ng nanaisin mo gamit ang perang kinikita ng kumpanya. O, tatanggalan kita ng mana at mabubuhay ka sa sarili mong paa at ang ibig sabihin nun, kailangan mo magtrabaho para mabuhay ka. Pero anong trabaho ang makukuha mo, Danica? Hindi ka nakapagtapos ng college. Wala ka ring work experience. Sinong tatanggap sa'yo? Napatiim bagang siya sa sinabi ng daddy niya. Ngayon niya pinagsisisihan kung bakit hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Ni wala siyang matatawag na career. By the way, I will cut all of your cards. Dahil may asawa ka na, responsibilidad ka na ng asawa mo simula ngayon. Malakas na napasinghap ako sa sinabi nito. You can't do that to me. How can he provide for me? He is poor. He don't even have his own car. And his house, daddy? My God! Mas sosyal pang tingnan ng pinagawang bahay ni Lolo para sa mga katulong na nasa likod ng villa? Ni walang shower sa banyo niya. Besides, ang sabi mo kapag nanatili akong kasal kay Oscar, I can still live comfortably like I used to? Halos umusok na ang ilong ko sa kakasalita sa aking ama. Napapailing naman si dad. The problem is, Oscar don't want to accept to be the CEO of our company. Natigilan si Danica. Tama ba ang narinig niya? Inalok na ng daddy niya si Oscar para pamahalaan ng kumpanya, pero tinanggihan ito. Pero kailan pa? Kailangan mong kumbinsihin si Oscar na siya na ang pumalit sa akin. Napatingin siya sa daddy niya. Ganun kalaki ang tiwala nito kay Oscar para ipagkatiwala ang negosyo nila sa asawa niya? It's a win-win situation, Danica. Pag nakumbinsi mo ang asawang mong magkakaroon na siya ng sapat na kakayahan na masunod ang luho mo at kami naman ng mami mo, ay makakapag-retired na. Matatanda na rin naman kami. Gusto naman naming makapag-enjoy gamit ang perang pinaghirapan namin. Sumandal ang daddy niya sa swivel chair nito. And remember, our main branch located in Manila. Kung papayag si Oscar na siya mamamahala sa kumpanyang malamang na lumipat din kayo ng Manila, nasigurado naman akong pabor sa'yo. Pang-eeganyo pa nito. Napaisip ang dalaga. Ang main branch nga pala ng Marquez Hotel at bank ay nasa Manila. Makakabalik siya ng Manila nang walang kahirap-hirap. Makakabalik siya sa daddy niyang buhay minus ang pangungunik ng daddy niya sa kanya. Fine. Kunyaring napipilitang pagsuko ni Danica para hindi mahalata nito na bigla siyang na-excite. Hindi naman siguro mahirap kumbinsihin si Oscar. Ang kailangan niya lang gawin ay ibigay niya ang gusto nito at maging mabait siya sa asawa. Mukha namang inosente si Oscar at halata namang attracted ito sa kanya. Kaya madali na para sa kanya na kumbinsihin ito. Isa pa, makikinabang din naman ito dahil mula sa pagiging empleyado ay magiging isang CEO na ito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Ngiting tagumpay na naman ang ibinigay ng daddy niya sa kanya. Kinuha ni Mr. Marquez ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Pa, pumayag na ang apo mo. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag niya. Tumawa ito na tilay tuwang-tuwa. Good, very good. Sigurado ako mapapapayag ng apo ko si Oscar. That boy is a gem.
James, biruin mong maisalba niya ang international company nang malagay ito sa pagka-bankrupt 3 years ago. Sino mag-aakala na ang tahimik na bata na yon na inaasar lang ng anak mo noon ay may nakatagong talento sa negosyo? Humalakhak ito. It's a good thing na mukhang in love pa rin ang batang yun sa apo ko. Napailing na lang siya. Ideya ng papa niya na si Oscar ang pahawakin ng mga negosyo nila. Hindi naman siya tumututol doon. Sa katunayan ay mas pabor siya doon. Kahit anak niya si Danica, wala siyang tiwala dito na ipagkatiwala ang mga naipundar nila. Masyado nang spoiled ang anak niya. Lumaki ito sa luho at ni hindi man lang nagpakita ng interes sa kumpanya, maliban na lang sa kinikita nito. Kaya naman pumayag na siya na ipakasal ang dalawa na inilihim niya sa asawa dahil paniguradong tututol ito kapag nalaman ng totoo. Tumulong din siyang iset up ang anak para mapilitan itong maipakasal kay Oscar. Dahil kung hindi nila gagawin ang scheme na yon, paniguradong mahihirapan sila. Mapapayag si Danica na magpakasal kay Oscar. Napakatigas pa naman ang ulo ng anak niya, ni hindi natatakot sa kanya at hindi rin marunong sumunod. Nag-usap pa sila, sandali ng ama, saka siya nagpaalam. Sinuot ni Danica ang sa tingin niya ay magmumukha siyang mabait na asawa. Nalaman niya kasi mula sa mami niya na conservative ang pamilya na pinanggalingan ni Oscar. No wonder kung bakit sa edad ni Oscar ay malinis pa rin ito nang may maganap sa kanila. Gusto niya magpa-impress sa pamilya nito para naman maging maganda ang tingin sa kanya ng asawa. Baka kasi mahirapan siyang makumbinsi ito dahil napagsalitaan niya kaninang umaga. Isang turtleneck blouse at denim na skirt na hanggang tuhod ang suot ni Danica na pinaresan niya ng flat gladiator sa kanya inilugay ang buhok. Manipis lang din ang makeup niya. Muli siyang tumingin sa salamin at napangiti sa nakita. Kinindatan niya pa ang sarili sa salamin bago lumabas ng kwarto niya. Nandiyan na raw kasi sa baba sila Oscar at ang pamilya nito, sabi ng katulong na kumatok sa pinto niya kanina. Pagkababa niya sa hagdan, nakasalubong niya pa si Beth. Napaakyat naman. Halatang nagulat ito na makita siya. Oh, sisimba ka? Tanong nito sa kanya sabay ngiti. Hinintuan niya naman ito at itinaas ang kamay sa mukha nito. Nakikita mo tong palad ko? Tanong niya dito. Tumango naman ito na parang naguguluhan. Oo, gusto mong isampal ko to sa mukha mo? Mataray na tanong niya dito. Mabilis naman itong umiling. Ayoko. Bakit ka ba pagala-gala dito sa villa? Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Kasama ko ang fiancé ko. Nakangiting sabi nito. Nangunot ang noon niya. Fiancé? Sino naman na nagkamali sa'yo? Natatawang tanong niya dito. Bigla naman itong parang maiiyak. Sige na, pupunta na ako sa dining room. Ani niya dito. Sabay? Sabay na tayo. Pinasusundo ka rin sa akin ni Tito. Sabay nga silang nagpunta sa dining room. Agad na sinalubong siya ni Oscar. Nakangiti ito ng alanganin sa kanya. Parang nagdadalawang isip pa kung lalapitan siya. Agad naman na hinalikan niya ito sa labi na halatang ikinagulat ng asawa. Sorry, napag-antay ko ang family mo. Nagtagalan kasi ako sa pamimili ng susuotin. I want to make sure that they will like me. Malambing na saad ni Danica. Saka humawak sa braso ni Oscar. Para namang naninibago ito sa kinikilos niya. Kaya malambing, nanginitian niya ito. Wala ka bang balak ipakilala ko sa kanila? Nakataas ang kilay niya pero matamis parang nakangiti dito. Para namang natauhan ito. Sorry, halika, ipapakilala kita. Bahagya pang nag-stammer ito. Dinala siya ni Oscar papalapit sa dining table at ipinakilala sa lola nito. Nakangiti nagmano siya dito na ngiti-ngiti naman sa kanya. Ganon din ang tatay ng asawa na hindi kamukha ni Oscar. Maliit na lalaki lang ang tatay nito pero maamo ang mukha at mukhang respetado. Kahit sa simple lang ang pananamit, sunod na nilapitan nila ay ang ate nito. Nagbeso sila nito. Welcome to our family, Danica. I'm Sheila, and this is my husband, Paulo Castro, and my 2 lovely daughters, Trisha and Tracy. Nakangiting pakilala nito sa asawa at mga anak nito. Napataas ang kilay niya nang matitigan ng asawa nito. Mukhang pasaway pero ang gwapo. Mukha ring may sinasabi sa buhay base sa suot ng mga mamahaling damit. Ganon din si Sheila at ang mga anak nitong kamukhang kamukha ng tatay na mga ito. In fairness, ang gagandang lahi. Maganda rin si Sheila, maamo ang mukha. Tinanguan lang siya ng asawa nito nang magkatinginan sila.
Ilang taon na ang baby mo? Nakangiting tanong niya rito kahit wala naman siyang hilig sa bata. Tracy is 5 and Trisha is turning 2 next week. Punta kayo ni Oscar sa birthday niya. Tumingin muna si Danica kay Oscar na nakatingin din sa kanya bago sumagot. Yeah, sure. Pinaghila siya ni Oscar ng upuan sa tabi ng ate nito, saka naupo sa tabi niya. Dumako ang tingin niya sa lalaking katabi ni Beth. Nakatapat naman nila. Moreno pero gwapo din. Matangos ang prominenteng ilong nito at pangahan. Naka-business suit na bagay dito. Sino ka naman? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. His Beth fiancé. Ang daddy niya ang sumagot. So, totoo palang may fiancé na ang pinsan niya? When pa? Curious na tanong niya. Since yesterday. Sagot ng fiancé ni Beth. I'm Lance Sanchez. Saad ng lalaki. Tumayo ito at inilahad ang kamay na agad naman niyang tinanggap. Sanchez? Are you related to Francis Sanchez? Kinakabahang tanong ni Danica. He's my cousin. Maikling sagot nito na ikinatahimik ni Danica. Hindi maiwasang mapailing ni Danica. Lalo na at nalaman niya na may ugnayan ng fiancé ni Beth sa ex niyang si Francis. Kinakabahan siya. Hindi naman siguro nito alam na ex siya ni Francis. Aniya sa sarili. Close ba kayo ng pinsan kong yon? Nagulat pa siya na magtanong sa Lance. Mabilis siyang umiling. No, may common friend lang kami pero hindi kami magkakilala personally. Pagsisinungaling ng dalaga. Mahirap na. Baka pag nalaman pa nito na ex siya ng pinsan nitong si Francis, maikwento pa nito na nagkita sila at malalaman ng huli kung nasaan siya. Tumango-tango na lang ito. Nag-umpisa ng kumain ng lahat at habang kumakain ay napag-usapan na ang kasal nila sa simbahan na halatang ang mommy niya ang sobrang excited. Siya naman ay binalingan si Oscar at inasikaso. Siya pa ang naglalagay ng pagkain sa plato nito. Nahagip naman ng mata niya ang daddy niyang ngiting-ngiti sa kanya at mukhang tuwang-tuwa ito sa ginagawa niya. Si Oscar naman ay mukhang masaya rin sa ginagawa niyang pag-aasikaso dito. Very good ka talaga, Danica. Mukhang di ka mahihirapang mapapayag si Oscar na mag-take over sa kumpanya. Lihim na nagdiriwang siya. Umayos siya ng upo saka nagsimula ng kumain. Babe, bakit wala ang mother mo? Tanong ni Danica sa asawa dahil napansin niyang wala doon ang mother nito. Nahinto naman sa ere. Ang gagawing pagkain sana ni Oscar, pagkatapos ay ibinaba ang kamay. Saka inabot ang tubig at uminom. Napansin niya rin na napatingin sa kanya ang mga kasalo nila sa mesa, pati ang masamang tingin sa kanya ng daddy niya. What? She mouthed to her father dahil hindi niya alam kung bakit ang weird na mga tingin nila sa akin. Nagtanong lang naman ako wala na si mommy. Nung ipinanganak ako, bakas ang lungkot sa boses ni Oscar kahit na nakangiti naman ito sa kanya. Natigilan naman si Danica. Ngayon, naunawaan niya na kung bakit napatingin sila sa kanya. Bigla ay nakaramdam ako ng awa kay Oscar. Masakit siguro yung lumaki ka na wala sa tabi mo, ang isa sa magulang mo. Kasi, kung siya nga buhay pa ang mga magulang, nasasaktan sa absence ng mga ito. Sa mga importanteng ganap sa buhay niya, yun pa kayang ni minsan, hindi mo nakapiling ang inang nagluwal sa'yo? I'm sorry to hear that. I didn't know. Halos bulong na lang na lumabas iyon sa bibig niya. Hinaplos ni Oscar ang pisngi niya, saka masuyong ginitian. It's okay. Napatitig siya sa mukha nito, lalo na sa mga maamong mata nito, at naramdaman na lang niya na unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa tsokolate nitong mata. Nag-iwas siya ng tingin dito, saka bumalik na lang uli sa pagkain. Nga pala balae, masarap itong adobo ni Mrs. Tikman mo. Basag naman ang daddy niya sa katahimikan ng lahat. Oscar's point of view. Natapos ang dinner at naging maayos naman lahat. Hindi naman niya maiwasang matuwa dahil hindi na si Danica tumututol sa kasal nila sa simbahan. Naging maganda rin ang pakikitungo nito sa pamilya niya. Hindi na rin ito binabanggit ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa kanya. Kanina, yun pa naman ang pinoproblema niya. Naisipan na nga niyang magmakaawa dito para lang bigyan nito ng chance ang pagsasama nila. Pero mukhang hindi na niya kailangan gawin yon. Kung ano man ang nakapagpabago sa pasya ng asawa,
ay laking pasasalamat niya. Mahal na mahal niya si Danica. High school pa lang sila naging classmate niya ito ng third year. Pero umalis ito. Kaya sa ibang school na nagpatuloy ng pag-aaral at mukhang hindi na siya natatandaan ito. Base nung unang pagkikita nila simula nang bumalik ito dito sa Santo Domingo. Hindi siya nakilala ni Danica kahit sa pangalan man lang. Sa bagay, sino ba naman siya noon para matandaan pa nito? Mabuti na rin siguro na nakalimutan na siya nito dahil baka pag naalala nito kung sino siya, lalo lang itong lumayo at makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya. Iho, pukaw sa kanya ng biyanan niyang lalaki na nakatayo na pala sa tabi niya. Yes sir. Mabilis na tumayo si Oscar at ngumiti sa biyanan ng lalaki. Stop calling me that, Iho, and cut the formality. Call me daddy. Dahil anak na rin kita at asawa ka na ng anak ko. Nakangiting saan nito sa kanya. Okay po, daddy. Nahihiyang wika niya. Tinapik nito ang balikat niya. Can we talk in my office, Oscar? Anito na ikinabagta ka niya. Pero marahang tumango na lang din. Bago pa siya tumalikod para sumunod dito ay hinila na siya ni Danica. Aantayin kita sa kwarto. Sabi nito sabay halik sa labi niya na nakapagpabilisan naman ng tibok sa puso niya. Hindi na siya nakatugon dahil tumalikod na ito at lumapit sa kapatid niya. Napabuntong hininga na lang si Oscar at mabilis ang mga hakbang na sumunod sa biyanan niyang lalaki. Kailangan niyang magmadali. Ayaw niyang pagantayin si Danica sa kwarto nito. Sa isiping iyon ay parang hibang na napangiti pa siya habang umaakyat ng hagdan papunta sa office ng daddy ng asawa. Mukha ngang wala nang balak makipaghiwalay sa kanya si Danica. Kung bakit? Ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay kapiling niya ito. Ilang beses na ba niyang pinangarap ang dumating ang ganitong pagkakataon? Ang makapiling at mapalapit sa babaeng unang minahal niya? Hindi na niya mabilang dahil halos araw-araw ata pinapangarap niya iyon noon at gagawin niya ang lahat. Manatili lang ito sa kanya kahit kalimutan niya ang pangarap niya makasama ito sa kinalakihan niyang buhay. At turuan itong mamuhay ng simple lang pero masayang pamumuhay. Katulad ng kinalakihan niya, lahat ng naisin nito ay ibibigay niya nang hindi ito nagdadalawang salita. Narating na niya ang office ng biyanan niya, kaya naman kumatok siya doon ng marahan at binuksan ang pintuan. Nakaupo sa couch ang biyanan niya, kaya naupo siya sa single-seater sa tapat nito. Kumuha ito ng wine glass at ibinigay sa kanya ang isa. Binuksan ito ang isang wine na alam niyang $200,000 ang halaga. Masarap to, one of my favorite. Anito at sinalayin na ng baso niya. That cost a fortune. Nakangiting komento niya. Hindi biro ang halaga ng wine na ngayon ay iniinom niya. Yeah, that's true. Pero regalo lang naman sa akin to. Sabi nito na bahagya pang bumulong na akala mo'y may iba silang kasama sa kwarto. Saka tumawa ng malakas. Tumawa na rin si Oscar ng mahina. Saka uminom ulit. Tumikim ito saka pumormal at diretso siyang tiningnan. Hindi pa ba nagbabago ang desisyon mo tungkol sa pamamahala sa Marquez Hotel and Casino? Pagkuan ay sabi nito sa kanya na ikinatigil niya. You know my son, sir. I mean, dad. Sabi niya sa kamuling uminom ng alak. Simula nang maibango niya ang kumpanya ng di nakikilalang lolo niya nang muntik na iyong mabankrupt dahil sa bayaw niya. Ay naging interesado na ito sa kanya. Lalo na nang malaman nito ang lost will and testament ng lolo niyang si Don Martin Santiago na ang 80% share nito sa Santiago International ay hinati sa mga best friend nito na si Don Samuel na lolo ni Danica at sa lolo ng bayaw niyang si Paulo. Anak ng lolo niya sa iba ang nanay niya na hindi niya nakilala dahil binawian agad ito ng buhay nang maipanganak siya nito. May tunay na asawa ang lolo niya na si Don Martin nang mabuntis nito ang lola niya. Walang naging anak ang lolo niya sa legal na asawa nito, kaya naman pinahanap sila nito at pinamanahan pero idinaan ito sa pamamagitan ng mga kaibigan nito. Nais daw kasi ng lolo niya na manatiling pamilya ang mga pamilya nito at ng mga best friend nito. Handa namang ibigay sa kanya ni Don Samuel ang 40% na share na nakuha nito kung pakakasalan niya ang isa sa mga apo nitong babae, pero tumanggi siya. Dahil na mga panahon na yon ay wala si Danica sa mga pagpipilian.
at hindi niya gustong maikasal kahit kanino kung hindi rin lang naman si Danica ang pakakasalan niya. Kontento naman na siya sa posisyon na ibinigay sa kanya ng bayaw niya na noon ay siyang acting CEO ng Santiago International. Kaya nang malaman ng lolo ni Danica ang tungkol doon sa kung sino ang gusto niyang pakasalan, kinausap siya nito ng masinsinan. Gagawa raw ito ng paraan para mapauwi ang mailap na apo nito sa Santo Domingo at mapakasal sila. Kaya pumayag siyang pamahalaan ang Marquez Corporation na noon naman ay nasa pagkalugi na. At ngayon nga, siya ang branch manager sa naturang company ng mga Marquez habang siya rin ang COO sa Santiago Internationals. Kaya naman nang ialok sa kanya ni Don James ang Marquez Hotel nang ikasal sila ni Danica ay tumanggi na siya. Dahil kung tatanggapin niya pa yun, baka mawala na siya ng time para makasama ang asawa at ang mga magiging anak nila. Well, baka magbagong isip mo kung sasabihin ko sa'yo, nagpaplano ang anak ko na ipa-annul ng kasal nyo. Napaayos siya na upo dahil sa sinabi nito. But don't worry, napakalma ko na ang anak ko for now. Sabi nito na ibinitin pa ang huling sinabi nito. Ito pala ang dahilan kung bakit bigla ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Danica. I asked my daughter to convince you to take over the company since siya lang ang only daughter ko at wala siya ni katiting na interes sa pamamahala sa kumpanya. And knowing my daughter, she will do everything just to make you say yes to whatever she wants until sundin mo ang gusto niya. Anito na iiling-iling. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Bakit niya po sinasabi ang mga ito sa akin? Tanong niya dito at tiningnan nito ng diretso sa mga mata. Because I really like you for my daughter. You are a decent man and with dignity. Alam ko makukuha mo na ang 40% share mo sa Santiago Internationals dahilan ng pagiging isang milyonaryo mo. Pero kung ikaw ang mamamahala sa Marquez Hotel, ay magiging isa kang bilyonaryo at mas mapapangalagaan at masusuportahan mo ang anak ko kapag nagkataon. Gusto na rin namin mag-retired mag-asawa dahil may mga edad na kami pero hindi namin magawa dahil wala naman kaming ibang mapagkatiwalaan sa kumpanya. And since asawa ka na ni Danica, kaya mas masidhi ang kagustuhan kung ikaw ang mag-take over sa kumpanya. I believe in you, Oscar. And also, I love my daughter very much. Kahit na hindi namin siya nabigyan ng atensyon noon. Nakita niya ang dumaang pagsisisi nasa mga mata ni Don James. At hindi naman habang buhay na mananatili kami sa tabi niya. Alam mo, iho, natatakot ako para sa anak ko. She may look so strong and confident, but deep inside her, she's weak and vulnerable. Anito na may lungkot pang habang nagsasalita. At ito lang ang magagawa ko para sa kanya. Ang ihanap siya na matinong lalaki na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Yung uunawaan at iintindihin sa pagka-spoiled brat mong anak. Anito at nagtawa ng marahan habang umiiling. Bumuntong hininga si Oscar. Flattered siya sa mga papuri nito sa kanya at sa kaalamanang gusto siya nito para kay Danica at naniniwala itong maaalagaan niya si Danica at mamahalin. Pero ang mamahala ng dalawang kumpanya ay sobra na. Hindi niya magagawang hatiin ang katawan niya para mamahala sa dalawang kumpanya, lalo na at malaki ang Marquez Hotel. Hindi lamang sa Pilipinas at buong Asia mayroong branch ang nasabing hotel, kundi pati na rin sa European country ay may 7 branch na rin. Kung tatanggapin niya ang Marquez Hotel, kailangan niyang bitawan ng Santiago Internationals dahil kung hindi, mauubos ang oras niya ng mga kumpanya at worst, may mapapabayaan siya. I know, it's hard for you to decide on what you will choose. So let me help you to decide by telling you this. Ibebenta ko ang kumpanya at kukuhanan ng maraming insurance ang anak ko so she will live comfortably for the rest of her life. And of course, I will help her annul your marriage. Sabi nito na ikinatagis ng bagang niya. This man is ruthless. Walang dudang dito nagmana si Danica ng ugali na kung ano ang naisin ay gagawin ng lahat makuha lang. A very clever kind of human. So, iho, do you made up your mind? I want your answer now, Oscar. I am very impatient man. Nakangiting sabi nito sabay inom ng wine habang matiim siyang tinititigan. I believe you. Really? Don't give me a choice. So it's a yes. I will take over the Marquez Hotel.
pagsuko ni Oscar sa gusto nito. Itinaas ng biyana ng wine glass nito kaya naman itinaas na rin ang kanyang baso. Saka na habang niya iisipin kung paano ipaniniwanag sa bayaw niya ang gagawin niyang pagbitiw bilang COO sa Santiago Internationals. Paniguradong mahabang paliwanagan iyon lalo na at hindi na rin ito nakakatutok sa Santiago Internationals dahil sa mga sarili din itong negosyo. Ang importante sa ngayon, ang garantiyang hindi siya po pwedeng hiwalayan ni Danica kahit anong mangyari. Mananatili ito sa tabi niya. Makakasama ito habang pagtanda niya. At siguro, magagawa rin siyang mahalin ito pagdating ng panahon. Dahil sisiguraduhin niyang gagawin niya ang lahat, matutunan lang siyang mahalin ni Danica kahit pa umabot ng ilang buwan, taon o dekada man dahil mahal na mahal niya ang asawa. Kanina pa si Danica nakaredy habang nag-iintay kay Oscar na pumasok sa loob ng kwarto niya. Isinuot niya ang binili niyang pulang pantulog kanina sa mall. Nagwisik siya ng pabango sa wrist niya, saka bahagyang dinampian ng leeg niya. Nakapag-shower na siya. Ikinalat niya ang mga scented candle na koleksyon ng mami niya mula pa sa iba't ibang bansa. Pinagpipitas niya rin ang mga tanim na rosas ng lola niya, saka ikinalat sa sahig at kama. Pinatay na niya ang ilaw at hinayaang lampshade at ang mga scented candles na lang ang tanging nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto niya. Napangiti siya nang sinuyod niya ang kabuuan ng ginawa niya. It was perfect. Umakyat siya sa kama at patagilid na nahiga, saka itinukod ang siko sa kama at ang nakakuyom na kamao ay sumusuporta sa ulo niya. Ang isa namang kamay niya ay may hawak na isang stem na rosas na itinira talaga niya para gawing props. Ilang sandali pa, may marahan ng kumatok. Pagkatapos ay gumalaw ang saradura. Agad siyang gumiti na bumukas ang pinto. Pumasok roon si Oscar na halatang nabigla sa nakitang ayos ng kwarto niya. "What took you so long, babe?" Malambing na saad niya sa asawa. Bumangon siya sa kama saka dahan-dahang naglakad papalapit dito. Nanatili itong nakatayo habang buong paghangang pinagmamasdan ng katawan niya. Hanggang sa lumapat na ang labi ni Danica sa natigilang pading asawa. Nang una ay hindi malaman ni Oscar kung paano tutugon sa mga halik niya. Pero nang unti-unti nitong mapag-aralan ay tila alam na nito ang gagawin. Kapwa sila nahiga sa kama na magkalapat pa din ang mga labi. Muli ay naibigay ni Danica ang sarili kay Oscar nang walang pagtutol. Humiga si Oscar papunta sa gilid ng asawa, saka hinila ang kumot at ikinumot sa kanilang katawan. Hinila siya nito at pinaunan sa braso nito at niyakap ng mahigpit. Dinig niya ang tibok ng puso nito. Sinusuklay ng kamay nito ang buhok niya habang hinalikan ng noo niya. Para naman may init na kamay ang humaplos sa puso ni Danica sa gesture na iyon ng asawa. Nag-init ang sulok ng mata niya at hindi niya alam kung bakit. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata dahil sa biglang pagiging emotional niya. "Oscar?" Mahinang tawag niya dito. "Bakit?" Huminga siya ng malalim. Kailangang masabi na niya dito ang pakay niya para kung tumanggi naman ito, ay makaisip agad siya ng panibagong paraan para mapapayag ito sa gusto niya. "Nabanggit sa akin ni Daddy na inaloka raw niya ang pamahalaan ng Marquez Hotel?" Pasimula ni Danica. Nakagat niya ang ibabang labi nang tumigil ito sa pagsuklay sa buhok niya. Bumangon siya at humarap dito. "Tinanggihan mo daw?" "Bakit? Bakit hindi mo tanggapin? Look, alam mo, gusto mo bang tanggapin ko ang pamamahala sa kumpanya ninyo?" Putol nito sa sasabihin niya. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya at seryosong tinitigan siya. Hindi siya nakaimik. Hindi niya kasi mabasa kung ano ang nasa isip ni Oscar o kung seryoso ba ito sa itinanong nito sa kanya. Oo, okay. Baliwalang sabi nito sa kanya na ikinalaki ng mata niya. Hindi naman pala mahirap kausap ang lalaki. You mean, tatanggapin mo na ang pamamahala sa hotel? Hindi niya maitago ang excitement at tuwa sa puso niya. Nanlalaki pa ang mata niyang nakatingin dito. That's great! Sa sobrang katuwaan ay mariing hinalikan niya ito sa mga labi. But on one condition. Anito na maghiwalay ang mga labi nila. Ginitaan niya ito ng malapad. "Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa'yo." Masayang sabi niya dito. "Gusto ko sanang
Bago ko formal na pamahalaan ng Marquez Hotel, ay manatili muna tayo ng 1 buwan sa bahay kung saan ako lumaki. Alam mo naman na nasa Manila ang main branch ng hotel. Kaya kung ako ang mamamahala nun, kakailanganin nating tumira sa Manila. Saka, may mga kakailanganin pa rin naman akong ayusin sa Santiago International bago ko bitawan ito at itrade ang papalit sa akin. Nag-isip siya. Hindi naman mabigat ang hinihingi nitong kapalit. At isa pa, 1 buwan lang naman ang kailangan niyang ipagtiis doon sa lumang bahay kumpara naman sa habang buhay, ako mas stuck doon. Kaya niya siguro yon. Total, ando naman si Oscar. Okay, payag ako. Nakangiting saad niya dito. Nagliwanag naman ang mga mata ni Oscar. Totoo? Di makapaniwalang wika nito. Tumango-tango siya. Basta, siguraduhin mo lang natutupad ka sa usapan. Ha? After 1 month, iti-take over mo na ang kumpanya. Ito naman ang tumango. Saka lumapit at muling hinalikan ng labi niya. Hahalikan uli siya sana nito nang umiwas siya dahil may naalala siyang itanong dito. Wait, awat niya dito. Naguguluhang tumigil naman ito. Bakit? Takang tanong nito. Sabi mo, ako ang first mo. Nangunot naman ang noon nito. Why? Bakit ang galing mo kanina to think na eto pala ang second time na may kasama ka? Namula ang mukha nito at naggamot ng batok. Naningkit naman ang mga mata niya. Siguro may experience ka na before pa ako. Nang aakusang saad dito. Wala pa talaga. Host, nakataas ang kilay na wika ni Danica. Napapailing na lamang si Oscar sa sinasabi ng asawa niya. Tara, gala tayo. Aya niya kay Oscar na nagbubunot na naman ng mga sahig. Kakatapos lang nito maglaba kanina. Linggo ngayon at wala itong pasok sa opisina. Kaya naman naisipin niya itong ayaing gumala dahil naiinip na siya. 3 araw na simula na bumalik sila dito sa ancestral house ni na Oscar at naiinip na siya. Gusto niya namang makakita ng ibang tanawin maliban sa 4 na sulok ng bahay na ito. Hindi naman siya makagala mag-isa dahil tinotoo na ng daddy niya na alisin ang mga credit cards niya. Si Oscar na raw ang bahala sa kanya. Pero syempre, hindi naman niya basta mahingian si Oscar ng pang-shopping dahil alam naman niyang wala rin itong maibibigay sa kanya. Eto pa, ang bumibili ng pagkain nila araw-araw. Namamasahe din ito sa tricycle dahil ayaw naman itong gamitin ng sasakyan niya kahit ipagpilitan niya. Naiinip na siya dito. Wala na siyang ibang ginawa kundi kumain, matulog at humiga. Sa umaga ay magigising na lang siya na may pagkain na sa mesa. Nagluluto na kasi si Oscar ng pagkain niya hanggang tanghalian bago pumasok sa office. Sa hapon naman, 4:00 pa lang ay nasa bahay na ito at may dalang pinamili ng lulutuing ulam para sa hapunan nila na binili sa palengke bago umuwi na bahay. Pagkatapos, magpapalit lang nito ng damit. Tapos, mag-uumpisa na magluto ng hapunan habang siya nanonood lang sa ginagawa nito. Ito rin ang magliligpit ng pinagkainan nila at siyang maghuhugas ng plato kasama ng pinagkainan niya ng tanghalian. Masisira kasi yung nail art niya kaya hindi siya naghuhugas ng plato at naglalaba pero nagwawalis-walis naman siya. Tumingin ito sa wall clock. Mag-aalas 9 pa lang ng umaga at oo, nakapaglaba na siya ng lagay na yan dahil 4:00 pa lang bumabangon na ito. Aalis ako ng 11:00 sabi nito habang patuloy sa pagbubunot. Saan ka naman pupunta? Kunot noong talong niya dito. Aattend ako ng binyag sa bayan. Di sasama na lang ako sa'yo. Kibit balikat na sabi niya. Mabuti pang sumama siya dito kaysa naman maburo na naman siya dito maghapon. Sige, anito. Saka ngumiti sa kanya pagkatapos ay itinuloy na ang pagbubunot. Tumingin siya sa wall clock. -10 bago mag-9 pa lang. So, may 2 oras pa siya mag-aantay at tatambay dito sa bahay. Itinatap niya ang mga paa niya habang nakahuligip sa tabi ng pinto at pinanonood ang magbunot si Oscar. Grabe, ito halos araw-araw ito nagbubunot ng sahig, kaya naman ang sahig nila ay napakakintab. Wala ring makikitang alikabok sa paligid dahil masinop at malinis sa bahay ang asawa. Oscar? Tawag pansin niya dito. Anito na patuloy pa rin sa ginagawa. Anong susuotin ko? Tanong niya. Actually, mema lang siya. Feeling niya kasi malapit na mapanis ang laway niya, kaya kailangan niyang magsalita.
Kahit ano naman. Lahat naman bagay sa'yo, wag lang yung sobrang revealing. Baka di tayo papasukin sa simbahan. Anito na mahinang natawa. Napalabi naman siya sa sinabi nito. Lahat naman ng damit ko revealing. Yung sinuot ko ng dinner sa villa, kinuha ko lang sa closet ni Mami. Inis na maktol niya. Nakakainis kasi si Daddy. Inalis na ang mga credit cards ko. Wala tuloy akong pang shopping. Napahinto naman ito sa ginagawa nito at napatitig sa kanya. Kaya ba hindi ka naglalabas dahil wala ka ng mga cards? Napaikot niya ang mga mata. Ano namang gagawin ko sa mall? Mag-window shopping? Bakit di mo sa akin sinabi na gusto mo palang mag-shopping? May ibibigay ka ba? Magkano lang ba ang sahod ng isang empleyado? Ikaw pa ang gumagastos dito sa bahay. May ipon ako. Kaya kong ibigay ang gusto mo. Anito na seryosong nakatingin sa kanya. Baka dito magal yung ipon mo. Nakataas ang kilay na wika ni Danica dito. Pero sa totoo lang, na-excite siya. Na-miss niya rin ang mag-shopping. Nagkibit-balikat na lang ito. Maligo ka na tapos pupunta tayo sa mall para bumili ng damit mo bago tayo dumiretso sa simbahan. Okay, sabi niya na kunwari ay hindi excited. Naglakad na siya papunta sa banyo. Huminto lang siya nang nasa pinto na siya ng banyo at nilingon si Oscar. Baka gusto mo nang sumabay para makatipid tayo sa tubig. Baka naman sabihin mo, hindi ako marunong mag-conserved. Aniya dito na tinaas-taasan pa ito ng kilay. Tumawa naman ito, saka iniwan ng pagbubunot at sumunod sa kanya sa banyo. Pagkababa ng kotse ay agad siyang umangkla kay Oscar na ikinapula ng mukha nito at ikinangiti ng malapad. Nakakatuwang isiping may mga lalaki pa palang nagbablush or bukod tangi lang si Oscar. Maybe. Hindi pa naman siya nakakakita ng katulad nito. Sa totoo lang, hindi siya naiinip kapag kasama ito. Kahit na madalang itong umimik at minsan hindi niya maintindihan ang mga kinakwento nito about sa importance ng financial ng isang kumpanya kapag napag-uusapan ng trabaho nito. Isa pala itong financial analysis and advisor. Nagtapos ito ng CPA with flying colors at nang malaman niya yon, nakaramdam siya ng paghanga sa asawa. Hindi rin ito napipikon kapag wala siya sa mood at kung ano-ano ang lumalabas sa bibig niya. Mananahimik lang ito, pagkatapos ay aalokin na siya ng kung ano-ano na para bang walang nangyari. Pagkapasok ng entrance ng mall, agad na sumaludo kay Oscar ang mga guard na nakatalaga sa entrance na ipinagtaka niya dahil sa iba naman ay hindi yun ginawa ng iba. Kahit ang mga nasa information na nadaanan nila, magalang na bumati din sa asawa. Teka, suki ka ba dito? Mukhang kilalang kilala ka ng mga staff dito ah. Tanong niya dito. Minsan na kasi akong naisama dito ni Kuya Paulo at ipinakilala niya ako sa mga staff dito. Sila nga pala may-ari ng mall na ito. Bali walang paliwanag dito. Really? Aniya na tatango-tango. So, tama nga ang hinala niya. Mayaman nga talaga ang asawa ng kapatid nito. Tara dun sa women's section. Anito sa kaginiya na siya papunta sa women's section. Sunod lamang ito ng sunod. Habang namimili siya ng damit na susuotin niya, kinuha niya ang isang off-shoulder white dress na hanggang tuhod ang haba at itinapat sa katawan niya. Babe, eto kaya? Tanong niya kay Oscar. Ngumiti ito at nag-thumbs up pa sa kanya. Sukatin mo. Okay. Pumunta naman siya kung saan naroon ang fitting room. Sukat na sukat sa kanyang dress. Inilugay niya ang buhok niya saka umikot sa salamin na nasa loob ng fitting room. Agad siyang lumabas para mapakita kay Oscar ang suot niya. Nakatalikod naman ito sa kanya nang lumabas siya. Oscar, malambing na tawag niya dito. Lumingon naman ito at kitang-kita niya ang paghanga na bumalatay sa mukha nito. Hinagod siya nito ng tingin. Ang ganda mo, babe! Parang nababato balaning, sabi nito, na ikinalobo naman ang puso niya. Sanay naman siyang masabihan na maganda. Pero iba ang dating pag si Oscar nagsabi dahil alam niyang totoo iyon dito. Walang halong pabobola pag ito nagsabi sa kanya. Ilang sandali pa ay nagtitingin na naman siya sa cosmetic at nakangiting haharap sana kay Oscar pero nawala ang ngiti niya. Nang nakita niya si Oscar na may kausap na babae at kitingiti habang ang babae naman ay may pahampas-hampas pa sa braso nito. Oscar. Tawag niya dito. Walang pakailam kung pagtinginan man siya ng mga tao doon. Dahil sa lakas ng pagtawag niya dito, nagmarcha siya papalapit sa mga ito na naniningkit ang mga mata. Napalunok naman si Oscar at halatang kinabahan.
Agad niyang hinatak sa tabi niya si Oscar, saka mataray na tinignan ng babae na dumikit dito. Pinasadahan niya ito ng tingin, mula ulo hanggang paa. Maganda ito, pero mas maganda pa rin siya. Who is she? Maarteng tanong ng babae. Um, I'm Danica, Oscar's wife. Siya ang sumagot sa babae. Nakita naman niya ang pagkabigla nito sa narinig. Tumingin ito kay Oscar na parang nanghihingi ng kompirmasyon. Lalo naman siyang nainis na makita ang pag-aalinlangan ni Oscar. Sino ka naman? Mataray na baling niya sa babae. Bahagya siyang nakatingala dito dahil matangkad dito sa kanya ng siguro'y 2 pulgada. Huh? Oh sorry. I'm Melanie, Oscar's friend. Anito na bahagyang sumulya pa kay Oscar, sabay nakangiting naglahad ng kamay sa kanya. Nangunot ang noo niya. Parang pamilyar sa kanya ang pangalan na yon. Oh, the ex-girlfriend. Naalala niyang naikwento na ni Oscar sa kanya na ang unang girlfriend nito ay Melanie ang pangalan. Hindi naman pala kagandahan. Sa loob-loob niya, hindi niya pinansin ang pakikipagkamay nito. Mabigat na agad ang loob niya sa babae. Hindi niya ito gusto. Pinalingan niya ang asawa. Si Melanie naman ay tila napahiyang binawi ang kamay. Pagod na ako. Sabi niya kay Oscar na apologetic na nakangiti kay Melanie na lalong ikinasimangot niya. Melanie, una na kami ha, pasensya ka na. Sabi ni Oscar dito. Nakakaunawa naman itong tumango at ngumiti pa sa kanila. Inismiran niya lang ito nang tumingin sa kanya. Inakay na siya ng asawa palabas ng department store. Wala silang imigan hanggang sa makarating sila sa parking lot at makasakay sa kotse. Bakit mo naman ginanon si Melanie? Pagkuwalay seryosong sabi sa kanya ni Oscar, marahas na napalingon siya dito. Bakit? Ano bang ginawa ko sa kanya? Sinampal ko ba? Sinabunutan? Pinagsalitaan? Nanggigigil na tanong niya dito. Napahampas pa siya sa dashboard. Hindi ito umimik, bagkos ay pinandar na lang ang makina ng sasakyan. Hey, Oscar, tinatanong kita. Humarap na siya dito. Tiningnan lang siya nito saglit pero hindi na nagsalita. Ano? Sigaw niya dito. Naiinis siya sa asawa at hindi uubra ngayon ang hindi nito pag-imik. How dare him para kumprontahin siya? Wala nga siyang ginawa sa ex nito. Kung makareact, bumuntong hininga ito. You act like an ill-mannered person in front of her. Malumanay na sabi nito. Naningkit ang mata niya. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kamay niya dahil sa galit. What did I do? Porket di ko tinanggap ang pakikipagkamay niya, ill-mannered na? Why? Do I need to treat her like my best friend? She said sarcastically. No, but at least try to be civilized. Natigilan siya nang bigla siyang pagtaasan ito ng boses. May kirot siyang naramdaman sa puso niya dahil sa pagtataas ng boses nito sa kanya. Bakit ba kaunting bagay lang nagagalit na ito sa kanya ngayon? Samantalang dati hindi naman. Dahil ba hindi ba ito nakaka-move on kay Melanie na yon? Naiinis na namailing na naman si Danica. Simula na ba ng pagsaselos ni Danica? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.